Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 701 hanggang 710. Humihingi ng tulong ang matandang multo. Anong uri ng magic weapon ang siyam na magic weapon sa Magic Weapon Palace? Bilang isang cultivator, lahat ay napakasensitibo sa magic weapons, at siyang Yiyo ay walang exception. Ang mga magic weapon na maaaring lumabas sa Magic Weapon Palace ay dapat nakakaiba, kaya siyang Yiyo ay napaka-curious at gustong malaman. Ngunit napaka-unexpected ang sagot ng matandang multo. Pag-uulat sa Young Master, hindi ko alam. Nag-blur out ang matandang multo. Hindi ba ikaw ang espiritu ng Luofu Mountain? Paanong hindi mo malalaman? Natahimik siyang Yiyo sa sagot ng matandang multo. Young Master, nakalimutan mo na sinabi ko noon na ako, tulad ng kakaunting master, ay walang ganap na kontrol sa Louvre Palace. Ang buong Luofu Daoist Palace, kabilang ang 3 palasyo at 6 na patio, kasama ang Luofu Hall, ay lahat ay pinaghigpitan ng tagapagtatag ng sekta. Ang siyam na magic weapon sa Magic Weapon Palace ay ganito. Ang alam ko lang may siyam na magic weapon sa Magic Weapon Palace, pero hindi ko alam kung anong klase ng siyam na magic weapon ang mga iyon. Maraming lugar sa 3 palasyo at 6 na patio ang pinaghigpitan at tinatakan ng tagapagtatag ng sekta ng Luofu. Ang Luofu Hall ay tinatakpan lamang ang buong palasyo, at walang makapasok. Siyempre, ang pagpasok ay nangangailangan ng mga espesyal na kondisyon. Sa Luofu Hall, kahit ako ay malaya lang nakapasok, pero yun lang. Hindi ko mahawakan ng pinaka-core na lugar sa hall, kaya maraming lugar at seal na hindi ko mabuksan para makita kung ano ang nangyayari sa loob. Para sa iyo kung ang mga tagalabas na ito ay gustong pumasok sa Luofu Hall, kailangan nila ang paraan ng pamana ng ninuno na si Luofu Daojun upang makapasok. Nakuha ng Young Master ang puntong ito, at ayon sa teorya ay malaya silang makapasok sa klase. Gayunpaman, mayroon ding mga paghihigpit. Nang salakayin si Luofu ng 10 pangunahing puwersa, pinrotektahan din ng ating Luofu Elders, Council ang 3 palasyo at 6 na patio upang maprotektahan ang pundasyon ng Luofu. Ang inscription key na inagaw ng Young Master sa 3 tao ng Heihua Granny ang susi. Ngayon ay sinabi ng matanda na hanggat ang Young Master ay may inskripsyon na susi at ang pamamaraan ng ninuno na si Luofu Daojun, malaya siyang makakasakay sa 3 palasyo at 6 na patio. Kung tungkol sa pagkakaroon ng Luofu Hall, kailangan mismo ng Young Master na hanapin ito. Anyway, ang Luofu Hall ay hindi isang nakapirming palasyo, at kailangan mo ng mapa para mahanap ito. Sinabi ng matandang multo kay Yang Yiyo ang ilang bagay na hindi niya magawa. Sa pagkakataong ito, medyo naintindihan ni Yang Yiyo. Mula sa sinabi ng matandang multo, tila siya, ang espiritu ng bundok ng Luofu Mountain, ay hindi legal, at naririnig ni Yang Yiyo mula sa mahinang mga salita na ang matandang multo ay sabik na sabik para sa Luofu Hall, o may isang uri ng pag-aalala. Pansamantalang nagtanong si Yang Yiyan, Old Ghost, gusto mo rin bang pumasok sa Luofu Palace para makakuha ng isang bagay? Sa oras na ito, mapait na sinabi ng matandang multo, si Young Master Buman talaga. Ang matandang Luofu Mountain Spirit na ito ay isang latecomer, nakatumbas ng hindi pagiging legal. Kung gusto mong tunay at lubusang maging espiritu ng kayamanan ng Luofu Mountain, dapat kang makilala ng Luofu Palace, o kailangan mong pumasok sa Luofu Palace at pumasok sa Luofu Core para maging tunay na legal. Paano kung hindi ka makapasok sa Luofu Palace? Tanong ni Yang Yiyan, ngunit kakaiba siya sa kanyang puso. May mga hula siya, ngunit hindi siya sigurado. Hulaan niya sa kanyang puso na kung ang matandang multo ay hindi makuha ang pagkilala at legalisasyon ng Luofu Palace, ito ay malaki ang posibilidad na ilagay sa panganib ang kanyang kaluluwa. Ang matandang multo ay nasa estado na ng kaluluwa. Kung may problema na naman sa kaluluwa, tuluyan na siyang magwawala sa mundo. Pagkatapos magsalita, nakita ni Yang Yiyan na nagbago ang mukha ng matandang multo, na parabang nahihirapan siya kung sasabihin niya o hindi. Hindi siya hinimok ni Yang Yiyan. Kung hindi sinabi ng matandang multo, hindi na siya magtatanong pa. Gayunpaman, pagkaraan ng mga ilang dosenang segundo, nabawi ng matandang multo ang kanyang kalmado. Nang tumingin siya kay Yang Yiyo, sinabi niya ng may matigas na mukha na parang nagdesisyon siya, hindi ko ito itatago sa Young Master. Kung hindi ako makapasok sa Luofu Palace, mamamatay ako. Natigilan si Yang Yiyo at sinabing, ganoon ba kaseryoso? Hindi ka ba nasa sinaunang estado ng kaluluwa? Nakikita ko na ang iyong kaluluwa ay napakalakas. Hindi ito dapat mapahamak, tama ba? Mapait na ngumiti ang matandang multo at sinabing, tama ang Young Master. Sa katunayan, sa estado ng aking kaluluwa, hindi ito mapapahamak sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ngunit ito ay isang natural na sitwasyon sa oras na iyon. Kung makialam ang mga panlabas na puwersa, tiyak na mamamatay ako.
Sinabi ko sa iyo noon na ang Luofu Mountain ay isang kayamanan sa kalawakan. Nang makuha ng ninuno na si Luofu Daojun ang Luofu Mountain, hindi niya ginawa. Alam ang dahilan. Sinasabing walang mga espiritu sa Luofu Mountain. Nang maglaon, nang si Luofu ay tinamaan ng isang sakuna, ako ay naging espiritu ng Luofu Mountain, nakatumbas ng pagpapalit sa espiritu ng espiritu. Akala ko mapoprotektahan ko si Luofu sa loob ng maraming henerasyon, ngunit sino ang nakakaalam? Sino ang nakakaalam na kapag nagkaroon ako ng oras para malaman, hindi ganoon ang dahilan? Kailan? Ako ay naging espiritu ng Luofu Mountain sa panahon ng sakuna, ako ay talagang nasa isang likas at ignorante na estado. Wala akong balak mag-isa na mag-isip. Ang lahat ay ginawa ng katutubo. Ito ang estado na nakita mo, young master, noong una kang dumating sa Cultivation Palace. Wala akong malayang kamalayan, at lahat ay ginawa ayon sa aking hindi malay. Hanggang sa ang isa sa mga spirit beast ng young master ay aktwal na nagbukas. Ang young master ay pumasok sa espasyo ng White Jade Daoist Monument na iniwan ng ninuno na si Luofu Daoist, at pagkatapos ay nakuha niya ang inheritance method na iniwan ng ninuno na si Luofu Daoist. Sa oras na iyon ay tila nagising ako at nabawi ang aking malayang pag-iisip. Marami pa akong impormasyon tungkol sa Luofu Daoist pala sa aking isipan, at alam ko rin na ang pagpili kong maging espiritu ng bundok ng Luofu Mountain ay isang mababaw na anyo lamang. Kung wala ang pagkilala sa White Jade Daoist Monument, wala akong malay. Sa kabutihang palad, nakuha ng young master ang impormasyon ng pamamaraan ng ninuno, at ang pagkahumaling ng ninuno ay nagbukas ng White Jade Daoist Monument, na nagpagising sa akin at nalaman ang ilang mga lihim ng Luofu Daoist Palace. Halimbawa, ano ang mga bagay at selyo sa 3 palasyo at 6 na patio. Para sa akin, ang lugar na pinakakinatatakutan ko ay ang Luofu Palace, at ang lugar na gusto kong unang pasukin ay ang Luofu Palace. Dahil ang diwa ng kayamanan ng Luofu Mountain ay dapat nasa Luofu Palace. Ang problema ngayon ay nag-aalala ako na ang ubod ng Luofu Palace ay nagbunga ng mga bagong espiritu pagkatapos ng maraming taon. Siyempre, maaaring wala, o maaaring nagsimula na itong magparami ng mga bagong espiritu. Hanggat lumitaw ang bagong espiritu, ito na ang katapusan ng aking kamatayan. Hindi ko konsintihin ng bagong espiritu ang pagkakaroon ng peking espiritu na tulad ko, kaya gusto kong pumasok sa core ng Luofu Palace at hilingin sa young master na tulungan ako. I swear to be loyal to the young master forever. Ang matanda. Ang multo ay nagkwento ng napakahabang kwento, ngunit naintindihan ito ni Yang Yio. Nang matapos siyang magsalita ay lumuhad siya na may pagmamakaawa. Tiningnan ni Yang Yio ang matandang multo at ngayon ay naunawaan na niya kung bakit siya tinulungan ng matandang multo. May itatanong pala sa kanya. Kung tutuusin, maliwanag na ginawa ito ng matandang multo. Sabi mo hindi ka takot sa kamatayan. Ang mga magsasaka ay takot sa kamatayan, lalo pa ang matandang multo na kaluluwa na lang ang natitira. Kung mamamatay siyang muli, matatapos na talaga siya. At hindi niya inaasahan na ganoon kahalaga ang Luofu Temple. Ito ay hindi lamang nauugnay sa pamana na iniwan ni Luofu Daojun sa Luofu Temple, kundi pati na rin ang buhay ng kaluluwa ng matandang multo. Ayon sa matandang multo, ang Luofu Temple, ang ubod ng Luofu Mountain, ay nandoon ng hindi mabilang na taon. Malaki ang posibilidad na magbunga ito ng mga bagong espiritu. Kapag lumabas na ang mga bagong espiritu, tiyak na hindi na nila kukonsintihin ang mga peking espiritu tulad ng lumang multo. Sa oras na iyon, magkakaproblema ang matandang multo. At kinokontrol niya ang pamamaraang minana ng ninuno na si Luofu Daojun, kaya lubos na posible na tulungan ang matandang multo. Naisip ni Yang Yio na walang dahilan para tanggihan ang paghingi ng tulong ng matandang multo. Kung hindi dahil sa anumang bagay, tulong lamang ng matandang multo na patayin si Shanmu Dao Rimowang at supilan ng dugong masamang bata o ang kasalukuyang mabuting espiritu, lahat ito ay pabor sa pananaw ni Yang Yio. Okay, ipinapangako ko sa iyo, hanggat makapasok ako sa Luofu Palace, tiyak na tutulungan kitang gawing legal ang iyong pagkakakilanlan at maging isang tunay na espiritu ng Luofu Mountain. Kung magkakaroon ng bagong espiritu ang Luofu Mountain, tatayo rin ako sa tabi mo. Binigyan ni Yang Yio ng katiyakan ang matandang multo. Ang relasyon sa pagitan ng mga tao ay isang proseso ng mutual benefit at mutual return. Hindi ba't tinulungan ako ng matandang multo noon dahil lang sa sinabi ko ngayon? Salamat, young master. Huwag kang mag-alala, kapag nakikipag-ugnayan ako kay Heihua Granny at sa iba pa, gagawin ko ang lahat para tulungan kang patayin sila. Tuwang-tuwa ang matandang aswang na makuha ang pangako ni Yang Yio, at ipinahayag ang kanyang katapatan kay Yang Yio. Ang galing, marunong ka bang pumasok sa Magic Treasure Palace? O kung paano may pasok si Heihua Granny at ang iba pa sa Magic Treasure Palace?
Tanong ni Yang Yiu sa matandang multo. Sabi ng matandang multo, madali lang ito. Kailangan lang ng Young Master na makipag-usap sa mga obsesyon ng 64 na out-of-body monghe upang buksan ang mga CP ng lahat ng screen space, at pagkatapos ay gamitin ang inscription key upang buksan ang Magic Treasure Palace. Pagkatapos ay natural na papasok ang Black Flower Granny at ang iba pa. Tumango si Yang Yiu, ipinikit ang kanyang mga mata at sinubukang makipag-usap sa mga kinahuhumalingan ng 64 na nakatalagang monghe. Oo nga, hindi nagtagal ay naramdaman niya ang lokasyon ng Black Flower Granny at ang 100 Changed Spirit. Pagkatapos ay inilabas ni Yang Yiu ang 3 susi ng inscription, at gumalaw ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang 3 susi ng inscription ay kumikinang ng maliwanag, at ang mga puwang ng screen ay nabuksan ng hindi nakikita, at ang pasukan sa Magic Treasure Palace ay binuksan. Hindi nagtagal ay nalaman ni Yang Yiu na ang Black Flower Granny at ang iba pa ay pumasok sa portal ng Magic Treasure Palace. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Tumango siya sa matandang multo at sabay na naglakad papunta sa daanan ng screen space. Kailangan muna niyang pumunta sa screen space kung nasaan sina Linuo, Ye Wuxian at iba pa. Kabanata 702, ang tunay na kayamanan ng Magic Palace. Si Linuo, Ye Wuxian at iba pa ay nasa medyo malayong screen space. Sa kabutihang palad, hindi ito natagpuan ni Heihua Granny at ng iba pa, ngunit kahit na nakita nila, si Yang Yiu ay magkakaroon ng paraan upang pigilan ito. Ngayong nabuksan na ang portal ng Magic Treasure Palace, si Heihua Granny at ang iba pa ay pumasok na lahat sa Magic Treasure Palace, at wala na silang oras para bigyang pansin sina Linuo at Ye Wuxian. Sa pagkakataong ito, iniisip ni Yang Yiu ang mantis na hinuhuli ang cicada habang nasa likod ang Oriole. Pagkatapos nilang magkita ni Linuo at ng iba pa, lihim niyang pagmamasdan sina Heihua Granny at Baibayan Shenjun at iba pa, at pagkatapos ay maghihintay ng pagkakataon para kumilos at maalis sila isa-isa. Si Yang Yiu, na sinamantala ang oras at lugar, ay maaaring maglakbay sa pagitan ng iba't ibang espasyo sa screen anumang oras. Sa susunod na sandali, lumitaw si Yang Yiu kung nasaan sina Linuo at Ye Wuxian. Kuya Yun, sa wakas nandito ka na, nang makitang lumitaw si Yang Yiu, masaya ang mukha ni Linuo. Matagal na silang nakulong sa screen space na ito at nababalisa pa rin. Kung hindi nila alam na may kakaibang pamamaraan si Yang Yiu, tiyak na malalaman nila na darating siya. Handa si Linuo na salakayin ang screen space at humanap ng paraan palabas. Ngunit ang hindi niya alam ay magiging walang silbi ang espasyo ng screen dito kahit na ito ay sapilitang inatake. Natuwa rin si Ye Wuxian nang makita niyang lumitaw si Yang Yiu. Bagamat hindi siya nagsasalita, ramdam ni Yang Yiu ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Pinananatili kang naghihintay ni Sister Lee ng mahabang panahon. Matapos ipaliwanag ang bagay sa pagitan nila ni Shan Mudaost sa ilang salita, kumaway si Yang Yiu upang buksan ang pinto ng Magic Weapon Palace at dinala sina Linuo, Ye Wuxian at iba pa sa Magic Weapon Palace. Ang Magic Weapon Palace ay iba sa Cultivation Palace at Glazed Palace. Ito ay isang palasyo na espesyal na ginagamit upang mag-imbak ng mga sandatang mahika. Kamakailan, natuklasan ni Yang Yiu na ang Magic Weapon Palace ay hindi mukhang isang palasyo, ngunit sa halip ay parang isang cave hall. Kung ikukumpara sa naunang dalawang palasyo, mukhang hindi naman ito kalakihan. Ang lugar kung saan lumitaw ang higit sa 10 tao ay isang bulwagan ng kuweba na higit sa 100 metro kwadrado. Mayroong isang altar sa gitna ng bulwagan, at ang mga porma sayo ng rune ay nakaukit dito. Sa sandaling lumitaw si Yang Yiu, alam niya na ito ang pintuan para umalis o makapasok sa 6th courtyard. Ang bulwagan ng Magic Weapon Palace ay ganap na gawa sa puting jade. Hindi ito madilim ngunit napakaliwanag. Pagkatapos umalis sa altar sa gitna ng bulwagan, na 1 metro ang taas at 9 na metro ang lapad, ang pinaka-espesyal na bagay sa bulwagan ay ang 9 na rune na inukit. Ang mga rune na ito ay parang mga tapyas ng bato na inukit sa mga dingding ng bulwagan. Hindi nakikilala ni Yang Yian ang alinman sa mga rune sa kanila. Parang iba ang laman ng 9 rune. Ang bawat rune ay nagpapalabas ng malabong halo na napakaregular. Maingat na tiningnan ni Yang Yian ang mga rune na ito at hindi niya nakilala ang alinman sa mga ito, kaya medyo natarante siya. Tumingin si Brick kay Linuo at sinabing, Sister Lee, kilala mo ba ang mga rune na ito? Umiling si Linuo at sinabing, ang mga rune na ito ay dapat na mga sinaunang rune mula sa napakatagal na panahon. Hindi ko sila makilala. Kumusta naman kayo ni Old Ye? Tinanong ni Yang Yian sina Ye Wuxian at Ye Ning. Nang makita ni Yang Yian ang Cheney Chamber of Commerce, nagnenegosyo ito na sumasakop sa buong mundo ng bundok at dagat. Bilang mga tao ng Cheney Chamber of Commerce, dapat magkakilala sina Ye Wuxian at Ye Ning. Kung hindi nila kilala ang isa't isa, magulo talaga sila. Anumang rune na maaaring lumitaw sa Magic Weapon Palace ay tiyak na hindi ganoon ka-simple.
Bukod dito, alam niya na ang siyam na rune na ito ay talagang siyam na portal. Walang duda na sila ang mga portal na nagselyado sa siyam na magic weapon na inilarawan ni Lao Gui. Gustong alamin ni Yang Yiyu ang nilalaman ng mga rune na ito dahil natatakot siya sa gulo. Malinaw na si Heihua Granny at ang iba pa ay pumasok sa mga rune portal na ito para agawin ang mga magic weapon. Narinig ni Ye Waxan at Yaning ang tanong ni Yang Yiyu at sabay na umiling, na nagpapahiwatig na hindi nila sila kilala. Sa oras na ito, ang boses ni Lao Gui ay tumunog sa mga tainga ni Yang Yiyu at nagsabi, "Young Master, kilala ko ang mga rune na ito." Nang marinig ang mga salita ni Lao Gui, lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiyu at lihim niyang isinumpa ang sarili sa pagiging tanga. Hindi niya ginamit ang nakahandang tour guide na si Lao Gui, ngunit tinanong niya si Linuo at ang iba pa. Ito ay Luofu Mountain. Si Lao Gui ay ang dakilang elder ng Luofu Mountain noong siya ay nabubuhay pa. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay naging espiritu ng bundok ng Luofu Mountain. Siyempre, hindi legal ang pagkakakilanlan niya bilang espiritu ng bundok. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang pag-unawa sa mga nilalaman ng mga rune na ito. Nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon, nagtanong siya sa kanyang puso, "Sabihin mo sa akin kung ano ang mga nilalaman." Alam ni Yang Yiyan na ang matandang multo ay nasa invisible state. Siya lang at ang matandang multo ang nakakapag-usap. Hindi siya nakikita o naririnig ng iba maliban kung ang matandang multo ay lumitaw sa kanyang sariling pagkukusa. Pag-uulat sa Young Master, na-check ko lang. Ang siyam na rune na ito ay ang mga seal ng siyam na magic weapon. Sila rin ang mga rune portal, na bumubuo ng kanilang sariling espasyo. Ang bawat isa sa siyam na sandatang mahika ay may isang tagapag-alaga na kaluluwa ng demonyo. Hindi madaling makuha ang siyam na magic weapon na ito, kaya ang Young Master ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa Black Flower Granny at sa iba pa na kunin ang mga magic weapon na ito pagkatapos makapasok. Palaging hinuhulaan ng matandang multo kung ano ang iniisip ni Yang Yiyan, at ipinaliwanag kay Yang Yiyan na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa Black Flower Granny at ng 100 Changes God na madaling maalis ang mga magic weapon na ito. Matapos marinig ito, ipinagpatuloy ni Yang Yiyan ang pagtatanong sa matandang multo sa kanyang puso, sinabi ba nito kung anong uri ng magic weapon ito? O may demonyo bang nagbabantay dito? Pagkatapos magtanong, laking gulat ni Yang Yiyan, tumawa talaga ang matandang aswang, na para bang may natuklasan siyang masaya at kawili-wili. Pagkatapos ay binigyan niya si Yang Yiyan ng isang nakakabiglang paliwanag. Sinabi ng matandang multo na may ngiti sa kanyang boses, "Young Master, hindi ko alam noon, ngunit pagkatapos basahin ang nilalaman ng mga rune na ito, napagtanto ko na ang siyam na item sa Magical Treasure Palace ay isang malaking pabalat lamang. Sa ibabaw, mayroong isang magic weapon sa bawat isa sa siyam na selyadong espasyo, at isang malakas na kaluluwa ng demonyo ang nakaset up upang bantayan ang bawat magic weapon. Sa mata ng sinuman, ang mahiwagang sandata na binabantayan ng kaluluwa ng demonyo ay dapat na pambihira. Sa katunayan, ang siyam na sandatang mahika ay mga ordinaryong espiritual na kasangkapan lamang, hindi napakalakas na mga sandatang mahika. Upang ilagay ito ng tahasan, ito ay isang bitag. Kung mauunawaan ni Heihua Granny at ng iba pa ang nilalaman ng mga rune na ito, mauunawaan nila ang misteryo at makukuha nila ang mga tunay na kayamanan ng Magic Weapon Palace. Sa kasamaang palad, sila ay nakatadhana na hindi malaman kung ano ang tunay na magic weapons ng Magic Weapon Palace. Ang mga salita ng matandang multo ay puno ng masamang lasa, na parabang nakaisip siya ng mga nakakatuwang at kawili-wiling larawan. Lalong naguguluhan si Yang Yiyu, at hindi niya napigil ang sabihin, "Matandang aswang, huwag kang magpatalo. Ayon sa iyo, hindi ba't ang Magic Weapon Palace ay walang magic weapons?" Narinig ng matandang multo ang pagkainip sa tono ni Yang Yiyu, at mabilis na sumagot, "Sa pag-uulat sa Young Master, ang tunay na magic weapon ng Magic Weapon Palace ay ang siyam na ulo ng demonyong kaluluwa na nominal na nagbabantay sa magic weapon. Ang mga halimaw na may siyam na ulo ay ang lahat ng mga kayamanan ng ilang na nasakop ng mga ninuno ni Luofu mula sa ilang noong itinatag nila ang sekta. Ang mga ito ay tinatawag na Luofu 9 Treasure sa Luofu. Akala ko noong una, ang Luofu 9 Treasure sa oras ng pagkakatatag ng sekta ay matagal nang nawala, ngunit hindi ko inaasahan na sila ang naging tagapag-alaga ng Magic Treasure Palace ng Luofu Daoist Palace, o sa madaling salita, ang kanilang siyam na kaluluwa ng demonyo ay ang tunay na kayamanan ng Magic Treasure Palace. Ngayon ay tila marami pa ring sikreto tungkol sa kayamanan ng Luofu Mountain na ito na hindi natin alam. Kung hindi natin nakita ang mga rune na ito ngayon, natatakot akong walang makakaalam kung ano ang totoong magic weapon ng Magic Treasure Palace. Ang siyam na kaluluwa ng demonyo ay may mga pangunahing kwintas ng kaluluwa ng demonyo sa kanilang mga katawan, at mayroong hindi mabilang na mga kaluluwa ng demonyo, ngunit kakaunti lamang ang makakapag-condense ng mga butil ng kaluluwa ng demonyo. Ang pinakamalaking epekto ng mga butil ng kaluluwa ng demonyo ay upang mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa.
Tulad ng alam nating lahat, medyo madali para sa mga magsasaka na pagbutihin ang kanilang tunay na chi, ngunit napakahirap na pagbutihin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Walang maraming likas na kayamanan na maaaring mapabuti ang kaluluwa, ngunit ang mga butil ng kaluluwa ng demonyo ay isa sa ilang mga kayamanan ng kaluluwa. Kung mas huli ang paglilinang, mas mahirap pabutihin ang kaluluwa. Gayunpaman, walang alinlangan na kahit na ang kaunting pagpapabuti sa kaluluwa ay makikinabang sa magsasaka ng walang hanggan. Kahit na ang mga nakarating sa out-of-body stage ay hindi magagawa kung wala ang kapangyarihan ng kaluluwa. Kung mas malakas ang kaluluwa, magiging mas madali at mas malakas ang paglilinang ng yin at yang gods. Mayroon ding malaking pagtaas sa espiritual na kamalayan. Matapos ang espiritual na kamalayan ay malakas sa huling yugto, maraming kultibasyon na supernatural na kapangyarihan ng bubuo, na lahat ay nangangailangan ng isang malakas na kaluluwa upang suportahan. Ang Young Master ay maaaring maghintay para sa Black Flower Granny at ang demonyong kaluluwa upang labanan ang isa't isa sa isang draw bago lumabas upang linisin ang gulo, o maaari siyang magtago sa dilim at maghintay ng pagkakataon. Anyway, hindi niya kailangang titigan ng magic weapon. Mas mabuting bantayan ng Young Master ang demonyong kaluluwa. Ang pagkolekta ng mga butil ng kaluluwa ng demonyo ay ang makaharing paraan. Nakinig si Yang Yiyo sa mga salita ng matandang multo, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning na berde. Ang mga butil ng kaluluwa ng demonyo na maaaring mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa ay talagang mga kayamanan. Nasanay na siya sa Yuan Shenjing, na minana ni si Kung Yuan, na nakuha niya sa kuwebo kung saan naroon si Hao Dudo. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano kalaki ang tulong na maibibigay ng kapangyarihan ng kaluluwa sa mga magsasaka. Ang Yuan Shenjing. Matagal na siyang hindi nag-improve sa practice niya. Kung makukuha niya ang 9 na Demon Soul Beads, walang duda na ang kanyang lakas ay aabot sa panibagong taas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iniisip ni Yang Yiyo ang tungkol sa mga taong tulad ng Black Flower Granny at 100 Changes God na nakipaglaban sa mga kaluluwa ng demonyo hanggang sa kamatayan, at sa huli, ang tunay na magic weapon ng Magic Weapon Palace ay siya mismo ang pumili. Hindi ko alam kung ano ang magiging ekspresyon ng dalawang matandang immortal sa oras na iyon. Walang duda na ito ay magiging lubhang kapanapanabik. Kapag iniisip ito, tumawa ng masama si Yang. Kabanata 703, isa-isang patayin sila. Isang linuo, Ye Wuxian at iba pa ay natural na hindi alam ang pag-uusap ni Yang Yian at Lao Gui, lalo pa ang pagkakakilanlan ni Lao Gui at nakinilala na ni Lao Gui si Yang Yian bilang kanyang Panginoon. Noong una, akala nila ay pinag-aaralan ni Yang Yian ang mga rune na iyon, kaya walang nang istorbo sa kanya. Sa hindi inaasahan, pagkaraan ng ilang sandali, si Yang Yian ay talagang tumawa ng nakakaloko, at ang kanyang pagtawa ay napakasama. Naisip ni Ye Wuxian na may nangyari kay Yang Yian, at hindi niya maiwasang magtanong, ikaw. Ano ang nangyayari sa iyo? Nag-ambala si Yang Yian ng panaginip ni Ye Wuxian, at pagkatapos ay napagtanto niya ang kanyang kahihiyan, at ngumiti at sinabi, wala, may naalala lang akong nakakatawa, haha. Pagkatapos ng malabong paliwanag kay Ye Wuxian, hindi pa rin mapigilan ni Yang na matawa. Walang paraan, sa pag-iisip tungkol kay Heihua Granny at sa iba pa na nalaman na sila ay lumaban hanggang sa kamatayan at nauwi sa paggawa ng mga damit pangkasal para sa kanilang sarili, hindi napigilan ni Yang na matawa. Kung tungkol sa katotohanan na ang kaluluwa ng demonyo ay ang tunay na sandatang mahika ng Magic Weapon Palace, hindi sinabi ni Yang Yian kahit kanino. Kung tutuusin, hindi naman siya santo. Tulad ng bawat magsasaka, siya ay may pagkamakasarili, at siya ay walang pagbubukod. Bukod dito, alam na alam niya kung gaano kahalaga ang mga butil ng kaluluwa ng demonyo. Kung nakuha niya ang 9 na Demon Soul Beads, tiyak na ito ay isang lukso pasulong para sa kanyang landas bilang isang cultivator. Sa kabilang banda, kung sinabi niya sa iba ang tungkol dito, maaaring magkaroon ng gulo. Sa oras na iyon, maaaring hindi siya makakuha ng isang butil ng kaluluwa ng demonyo. Bukod dito, ang 9 na espiritual na kasangkapan sa palasyo ng mahiwagang armas ay totoo, ngunit ang matandang multo ay minamaliit ang mga ito o sinabing hindi sila mga kasangkapang mahika kumpara sa mga kwintas ng kaluluwa ng demonyo. Maaaring tulungan ni Yang Yian ang iba na makakuha ng mga espiritual na kasangkapan, ngunit hindi niya binibitawan ang mga butil ng kaluluwa ng demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yian kay Ye Wuxian, linuo at iba pa ang tungkol sa 9 na espiritual na kasangkapan sa 9 na rune portal, at hiniling sa kanila na humanap ng paraan para makapasok at maghintay ng pagkakataong lumipat kapag ang mga tao ng Black Flower Granny at ang mga kaluluwa ng demonyo ay parehong nasugatan, at pagkatapos ay maaari nilang agawin ang mga espiritual na kagamitan. Hindi niya binanggit ang Demon Soul Beads. Siya at si Linuo at iba pa ay nahahati sa 8 grupo, bawat isa ay pumili ng isang portal kung saan ang mahiwagang sandata ay seliado at handang pumasok upang pumili ng pagkakataon. Ang dahilan kung bakit ang 9 na portal ay pumili ng 8 grupo ay ang ideya ni Yang Yian.
Sa kanyang opinyon, ang Black Flower Granny at 100 Changes God Lord Jian Jingjing ang pinakamahirap harapin. Gayunpaman, ang watawat na tinatawag na kaluluwa sa mga kamay ng 100 Changes God Lord at ang kakaibang Poison Gas Gourd sa mga kamay ni Black Flower Granny ay hindi ordinaryong bagay. Hindi sila dapat maliitin kung gusto nilang harapin ang 2 taong ito. Ang ideya ni Yang Yian ay haharapin niya muna ang 100 Changes God Lord Jian Jingjing. Tungkol naman sa Black Flower Granny, palagi niyang nararamdaman na napakakomplikado ng matandang babae, kaya iiwan niya ito hanggang sa wakas at hindi niya hahayaang makipagsapalaran si Linuo at ang iba pa. Kaya naman, hinati sila sa 8 grupo at isinuko muna ang Black Flower Granny. Pagkatapos gumawa ng sarili nilang pag-aayos, tinanong ni Yang Yian ang matandang multo na alamin kung nasaan ang 100 Changes God Lord Jian Jingjing, at pagkatapos ay pumasok sa rune portal. Pumasok siyang mag-isa nang walang kasama. 100 Changes God Lord Jian Jingjing ay may hawak na watawat na tinatawag na kaluluwa, na tiyak na hindi isang mabuting tao. Naglakas loob si Yang Yian na hanapin ang 100 Changes God Lord Jian Jingjing dahil may bentahe siya na hindi pinaghihigpitan ng mana, at may mga nakatagong lumang multo na tutulong sa kanya ng palihim, kaya nagkaroon siya ng kumpiyansa. Nang pumasok si Yang Yian sa pintuan kung saan naroon ang Lord of Changes na si Jian Jingjing, bago pa niya makita ang nangyayari sa rune space, isang alon ng espiritual na enerhiya ang nagsimulang umagos sa kanyang likuran. Nagulat si Yang Yian at naisip na siya ay natuklasan ng Panginoon ng mga pagbabago na si Jian Jingjing sa sandaling siya ay pumasok. Itinaas niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at akmang aatake. Gayunpaman, nang makita niya ang isang figure sa susunod na sandali, mabilis siyang tumigil. Ang lugar kung saan tumitibok ang espiritual na enerhiya sa likod niya ay ang pintuan na pinasok niya, at ang taong nagpakita ay talagang si Ye Wuxian. Bakit ka nandito? Tumingin si Yang Yian kay Ye Wuxian at medyo natahimik. Orihinal na napagkasunduan na sina Ye Wuxian at Yaning ay nasa parehong grupo. Upang maprotektahan ang kanyang kaligtasan, ang demonyong haring si Xiaobai ay naiwan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalikod ang dalagang ito at sinundan siya sa rune space kung saan naroon ang Lord of Changes. Hindi pa talaga naranasan ni Yang Yian kung anong mga pamamaraan ang mayroon ng Lord of Changes, ngunit walang duda na ang banner na tinatawag na kaluluwa ay hindi isang vegetarian. Masasabing ang banta na dala ng Lord of Changes na si Jian Jingjing ay hindi mas malala kaysa sa Daoist na si Mo Wangshan. Ang mga sandatang mahika na kanilang pinino ay pawang mga sandatang mahika na pinarurusahan ng langit at itinuturing ding makapangyarihan at mapanganib. Ngayong sumunod si Ye Wuxian, sumakit ang ulo ni Yang Yiyo. Ang rune door na ito ay madaling makapasok ngunit mahirap lumabas. Ang exit door ay hindi nakikita, kaya kailangan ni Yang Yiyo na gamitin ang inscription key para buksan ito bago niya mailabas si Ye Wuxian. Gayunpaman, kapag ginamit na ang inscription key, tiyak na babala nito ang 100 Changes God, si Jian Jingjing. Hindi kaya mabibigo ang plano niyang hulihin ang Cicada habang naghihintay sa pagbabalik ng Oriole. Ako. Kung makakapunta ka, makakarating din ako, sabi ni Ye Wuxian na may sikal na tono at pulang mukha, ngunit sa kanyang puso ay idinagdag niya, nag-aalala ako sa iyo dahil ikaw lang. Natural na hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang iniisip ni Ye Wuxian, at mapait na ngumiti, kalimutan mo na ito, dahil nandito ka, kailangan mong sundan ako ng malapitan at makinig sa akin, at hindi ka maaaring maging kusa. Bago matapos magsalita si Yang Yiyo, pinutol siya ni Ye Wuxian, ikaw. Yang Yiyo, anong ibig mong sabihin, kusa lang ba ang babaeng ito sa puso mo? Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong kakalimutang lingkod mo pa rin, bakit kita papakinggan? Ang puso ni Yang Yiyo ay umungol, ito ay kusa pa rin. Alam ko rin na ang babaeng ito ay hindi madaling magalit, at hindi ako makikipagtalo sa babaeng ito. Walang mananalo sa pangangatwiran sa isang babae. Okay, mali ako, kasalanan ko, miss, ikaw ang Panginoon at ako ang katulong, ngayon dapat tayong mag-ingat, ang watawat ng kaluluwa sa kamay ng 100 Changes God na si Jian Jingjing, ay hindi biro, okay. Si Yang Yiyo ay gumawa ng kilos ng pagsuko at kinausap si Ye Wuxian. Nang makitang sumuko si Yang Yiyo, matagumpay na ngumiti si Ye Wuxian at sinabing, matalino ka. Okay, papakinggan kita. Kahit anong sabihin mo, gagawin ko. Si Ye Wuxian ay hindi isang tunay na kusa at pabago-bagong tao. Gusto lang niyang makipagtalo kay Yang Yiyo. Sa kabaligtaran, si Ye Wuxian ay talagang isang napakatalino at tapat na tao. Pagkatapos ay tumingin sa paligid sina Yang Yiyo at Ye Wuxian. Ang rune space ay talagang hindi gaanong naiiba sa bulwagan. Nasa kuweba silang dalawa. White jade pa rin ang material. Ang buong kuweba ay napakaliwanag at komplikado. Ito ay hindi isang bulwagan, ngunit isang paikot-ikot na extension. Hindi alam kung gaano kalalim ang buong kuweba, na halos 3 metro ang taas at lapad.
Walang narinig na tunog kapag nakikinig ng mabuti. Kaya hinatulan niyang Yiyo na ang kuweba ay hindi bababa sa daan-daang metro ang lalim. Siya at si Ye Waxan ay dumiretso sa kailaliman. Makalipas ang halos kalahating oras, biglang nakarinig ng dagandong sinayang Yiyo at Ye Waxan. Ungol. Woo. Ito ay ang dagandong ng isang hayop at ang pag-ungol ng mga multo at lobo. Alam niyang Yiyo na iyon ang tunog ng mga multo na inilabas ng watawat na tinatawag na kaluluwa ng Hundred Changes God, si Jian Jingjing, na nakikipaglaban sa mga guardian demon spirit. Dapat malapit na tayo sa destinasyon, sundan mo ako ng malapitan. Hinimok niyang Yiyo si Ye Waxan. Narinig ni Ye Waxan ang matiygang mga tagubilin niyang Yiyo at mahinang sumagot, at nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Maingat na naglakad ang dalawa pasulong, at palakas ng palakas ang mga dagandong sa kanilang mga tainga. Makalipas ang halos 10 minuto, biglang huminto si Yang Yiyo at nakakita ng 7 o 8 magsasaka sa isang 7 hugis na liko. Dalawa sa kanila ang aktwal na nasa gitnang yugto ng Nascent Soul, at 6 ang nasa unang yugto ng Nascent Soul. Mula sa espiritual na kamalayan, natuklasan na ang mga ito ay nagbabantay sa harap ng isang malaking gate. Ang puting Jade Gate ay sarado, at ang mga dagandong sa loob ay nakakabingi, ngunit ang Hundred Changes God ay hindi nakita. Malinaw na kinokontrol ng Lord of Changes ang mga banner na nagpapatawag ng kaluluwa upang labanan ang mga demonyong espiritu sa loob, habang ang mga tao sa labas ay nagbabantay at hindi hinahayaan ang sinuman na makagambala sa kanila. Nakahiga ka dito, papatayin ko muna ang mga taong ito. Sinabi niyang Yiyo kay Ye Waxan, at nang hindi hinintay na sumagot si Ye Waxan, ginamit niya ang "The end of the world is close" skill at nawala kaagad. Sa lugar na ito, maliban sa mga lokal na nilalang na hindi naapektuhan ng panggigipit at pagsupil, walang nakaligtas. Talagang si Yang Yiyo ang hari. Kapareho siya ng outside world, nakakagamit siya ng magic power at iba pa, at nandoon din ang matandang multo na tumutulong palihim. Bagamat nagkaroon ng middle stage nascent kaluluwa sa 8 tao, walang kahirap-hirap na patayin ang mga taong ito. Sa pagkakaroon ng end of the world is close, nakasanayan, si Yang Yiyo ay parang multo sa mata ng mga taong ito. Puff puff puff. Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw, at pinatay ni Yang Yiyo ang lahat sa wala pang 10 paghinga. Siyempre, ito ang resulta ng palihim na pagtulong ng matandang aswang. Matapos makitungo sa 8 tao, narinig ni Yang Yiyo ang boses ng matandang multo, nasa puting Jade Gate na ito si Young Master Baibayan Shenjun. Sa loob ay isang bulwagan na may mga demonyong espiritu. Bilang karagdagan sa Baibayan Shenjun, mayroong 3 cultivator sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Pakiramdam ko ay si Baibayan Shenjun ang may mataas na kamay at dapat na supilan ang mga demonyong espiritu. Ngayon ang magandang oras para pumasok. Sige, hindi na kami maghihintay, palihim kang sumuporta. Nakikinig sa mga salita ng matandang multo, tumingin si Yang Yiyo sa saradong puting Jade Gate na may berdeng mga mata. Kabanata 704 ako na ang susunod. Lumapit si Yang Yiyo sa puting Jade Gate at itinulak ito ng walang gaanong pagsisikap na gumawa ng puwang para madaanan niya. Ungol. Isang nakakabinging dagandong ang tumunog sa isang iglap, at ang puso ni Yang Yiyo ay nanginig nang siya ay nahuli. Walang naramdaman noong narinig niya ito sa labas noon, ngunit ngayong nabuksan na ang puting Jade Gate, ang dagandong na ito ay nagpabago sa mukha ni Yang Yiyo. Woo! Pagkatapos ay dumating ang isang mahaba at nakapangangilabot na alulong, na parabang ang mga tinig ng libu-libong mga kaluluwang nagkasala ay nagmula sa kailaliman. Isang bagzo ng malamig na hangin ang damaloy din sa kanyang mukha, na nagpang-inag kay Yang Yiyo. Nang tumingala siya, nakita ni Yang Yiyo na isa nga itong bulwagan, mga 70 hanggang 80 metro kwadrado. Ang bulwagan ay napuno ng madilim na masasamang espiritu. Sa gumugulong na ulap ng masasamang espiritu, nakita ni Yang Yiyo ang isang grupo ng mga kahindek-hindek na multo na umuungal gamit ang kanilang mga pangil at kuko. Ang sentro ng masamang espiritu ay nababalot ng isang malakas na pulang vegetarian na kaluluwa ng demonyo. Mukha itong matangkad at makapangyarihan, may kaliski sa buong katawan. Mukha itong baka, ngunit may mata sa pagitan ng mga kilay at isang sungay sa ulo. Nakabuka ang dagwang bibig nito na may tinak na ngipin. Ito ay halos 3 metro ang taas at umuungal sa napakalakas na momentum. Kung hindi pa nalaman ni Yang Yiyo na ito ay isang demonyong kaluluwang katawan, iisipin niyang ito ang tunay na kaluluwang katawan ng demonyo. Matangkad ang itsura nito. Ang ordinaryong katawan ng demonyong kaluluwa ay palaging nagbibigay sa mga tao ng ilusyon na nasa isang walang laman na katawan, ngunit ang kaluluwa ng demonyo na nakikita sa paningin ay totoong-totoo at hindi mukhang isang kaluluwang katawan ng demonyo. Alam ni Yang Yiyo na kung mas totoo ang hitsura ng demonyong kaluluwa, mas malakas ito. Hindi niya maiwasang tanungin ang matandang multo, anong klaseng demonyong kaluluwa ito?
Sa pag-uulat sa Young Master, ito ang pulang elepante, isang prehistoric beast. Kung ito ay buhay, maaaring ito ay isang hayop na maaaring lumaban sa mga bundok. Kahit na pagkatapos ng kamatayan, ang demonyong kaluluwa nito ay nakadikit pa rin at hindi maaaring ikalat, na nagpapahirap sa pakikitungo nito. Ngunit ngayon tila natagpuan ng Panginoon ng mga pagbabago ang tamang paraan. Ginamit niya ang Yin Evil Power ng Soul Calling Banner para harapin ang Red Elephant Demon Soul, na isa ring nakakatawang paraan. Ang Soul Calling Banner ay sobrang yin, habang ang demonyong kaluluwa ng pulang elepante ay mas panlalaki at paputok. Ang paghaharap ni Yin at Yang ay ang tamang paraan, ngunit maaaring maghintay at makita ang Young Master. Sa aking palagay, ang pulang elepante ay hindi ganoon kadaling makokontrol at tiyak na lalaban. Mas mabuting harapin muna ito ng Young Master. Nag-uusap ang tatlong mid-Yuanying cultivator sa paligid ng Lord of Changes. Iminungkahi ng matandang multo kay Yang Yiyo. Noong una ay walang ideya si Yang Yiyo, ngunit pagkatapos sabihin iyon ng matandang multo, nakita niya ang 4 na tao sa likod ng masamang mahika ng Yin. Sa kinatatayuan nila, tila nakabuo sila ng 4 elephant formation. Ang taong yin-yang ng 100 Changes God na si Lord Jian Jingjing ay nasa gitna, na may hawak na banner na tinatawag na kaluluwa at halatang kinokontrol ang libu-libong masasamang espiritu sa loob upang harapin ang pulang demonyong kaluluwa ng elepante. Ang iba pang tatlong mid-stage na Yuanying cultivator, bawat isa ay may hawak na anteng-anteng sa kanilang mga kamay, nakatitig sa pulang demonyong kaluluwa ng elepante sa bukid, na handang kumilos anumang oras. Sa sandaling ito, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi pa natutuklasan ng 400 Changes God Lords ang kanyang pag-iral, at naiintindihan din niya na napakaganda ng mungkahi ng matandang multo, at oras na para kumilos. Ngunit nang makitang ang tatlong mid-stage na Yuanying cultivator na nakapalibot sa 100 Changes God Lord Jian Jingjing ay lahat ay may mga talisman sa kanilang mga kamay, ito ay isang variable. Kahit na ang mana ay pinigilan dito, ang mga anteng-anteng ay maaaring gamitin, at ang ilan sa mga anteng-anteng ay maaaring nakamamatay. Kung hindi ka mag-iingat, ikaw ay mahihirapan. Ngunit anuman ang mangyari, kailangang makipagsapalaran si Yang Yiyo at sinabi sa matandang multo, "Matandang multo, hawakan mo ang linya para sa akin, pupunta ako upang patayin ang kaaway." Young Master, huwag mag-alala, kasama ako dito, hindi sila maaaring gumawa ng anumang mga alon. Puno rin ng kumpiyansa ang tono ng matandang multo. Ang matandang multo ay nasa estado din ng espiritu, ngunit siya ay isang sinaunang kaluluwa mula sa 10,000 taon na ang nakalilipas, at isa rin siyang espiritu ng bundok ng Luofu Mountain. Maaari niyang kontrolin at gamitin ang bahagi ng kapangyarihan ng Luofu Mountain, na isang kalamangan na wala sa ibang mga nilalang. Nagkaroon na ng tiyak na pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng matandang multo, kaya nagkaroon ng kumpiyansa si Yang Yiyo na patayin ang kaaway. Nawala siya sa tarangkahan sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga paa, at pumasok sa siwang ng pinto na parang kidlat. Nang muli siyang nagpakita sa susunod na sandali, nasa tabi na niya ang isang matandang lalaki na nasa edad 60 taon, at sinaksak ang puso ng matanda gamit ang Dragon Slaying Sword. Matagal na kitang hinihintay, munting magnanakaw. Isang malaking pagbabago ang nangyari, ngunit iyon ay ang malamig na ungol ng Lord of Changes na si Jian Jingjing. Nang saksakin ni Yang Yiyo ang matandang lalaki ng isang espada, ang matanda ay inikot ang kanyang katawan sa parehong oras, iniwasan ang kanyang espada, at isang flash ng liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at inihagis ang anteng-anteng kay Yang Yiyo. Sumabog. Cut. Ayusin. Daan-daang kaluluwa ang pinagmumultuhan. Sunod-sunod na umalangaw ang mga boses. Si Yang Yiyan ay natakot. Malinaw na ang kanyang pag-iral ay matagal nang kilala ng 4 na Lords of Change. Nagkunwari silang hindi napansin at hinintay siyang makasagasa sa kanila. Napakalaking hukay. Walang oras si Yang Yiyan para umatras sa oras na ito, dahil halos sabay-sabay siyang inatake ni Lord of Change Jian Jingjing at ng iba pang 4. Ang unang matandang lalaki ay isinaaktibo ang spell sa kanyang kamay at binigkas ang salitang, pagsabog. Ang makapangyarihang espiritual na enerhiya ay parang pagpapasabog sa sarili ng isang cultivator ng gintong elixir. Ang mga pagbabago-bago ng enerhiya na lumitaw kaagad ay lubhang nakakatakot. Ang pangalawang tao ay sumigaw ng slash. Ang spell na ginawa niya ay isang sword energy spell. Ang malakas na hininga ng sword energy lamang ang nagpatayo ng balahibo ni Yang Yiyan. Binibigkas ng ikatlong tao ang salitang, fixation, at naramdaman ni Yang Yiyan na hindi makagalaw ang kanyang katawan. Ito ay malinaw na isang fixation spell. Sa wakas, ang Panginoon ng pagbabago na si Jian Jingjing ay sumigaw ng, daan-daang kaluluwa ang nabigla, at agad na nakita ni Yang Yiyan ang madilim na masasamang espiritu na lumalabas sa kanyang katawan, at daan-daang mabangis na kaluluwa ang nakadikit sa kanya. Ang isang serye ng mga pagbabago ay hindi nagbigay kay Yang Yiyan ng oras upang mag-react.
Pero totoo rin na nakagawa na ng plano ang apat ng Lord of Changes at hindi na siya bibigyan ng panahon para tumugon. Ang nakakatakot na boses ng matandang multo ay tumunog, "Young Master, umatras mabilis ito ay isang lansihin." Gusto lang imulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Huli na para sabihin na ito ay isang daya. Naunawaan din niya na ang matandang multo ay hindi makapangyarihan, at hindi siya maaaring umasa sa kanya para sa lahat. Kung tutuusin, ang matandang multo ay hindi pa ganap na naging espiritu ng treasured magic weapon ng Luofu Mountain, at nahaharap pa rin sa panganib na mapatay pagkatapos gumawa ng bagong espiritu ang Luofu Mountain. Sa oras na ito, magagawa lamang ni Yang Yian ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang kanyang buong katawan sa unang pagkakataon. Kung magagawa ba niya ito sa tamang panahon at kung kaya niyang labanan ang pag-atake ng Panginoon ng mga pagbabago, ang lahat ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Sa pagkakataong ito, hindi niya talaga akalain na maaga siyang mapapansin ng apat ng Lord of Changes. Natutuwa din siya na hindi siya sinundan ni Ye Wuxian, kung hindi, baka matapos na siya. Nang lumitaw ang Sun and Moon Universe Armor sa kanyang katawan, sa wakas ay sumabog ang napakalaking enerhiya. Anyway, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, kaya nakamasid lang si Yang Yian. Sa pangalan ng Luofu Mountain Spirit, hiramin ang kapangyarihan ng Luofu Mountain Void, paikliin. Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yian ang matatag na boses ng matandang multo. Pagkatapos ay malinaw na naramdaman ni Yang Yian na isang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ang bumalot sa kanya. Boom! Sa sumunod na sandali, isang nakakabinging dagandong ang tumunog. Puff! Pakiramdam ni Yang Yian ay parang tinamaan siya ng kulog. Ang lahat ng buto sa kanyang katawan ay nabali, at ang kanyang mga panloob na organo ay parang na-dislocate. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Ang napakalaking pagsabog ng enerhiya ay dapat na ang enerhiyang spell na pinasabog ng unang matandang lalaki, at kasabay nito, ito ay hinaluan ng malakas na enerhiya ng espada. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng kaluluwa na bumabalot sa kanyang katawan ay agad na nawala. Ang resulta ay nahulog sa Sun and Moon Universe Armor, at pagkatapos ay tumama sa kanya ng malakas, at ang lahat ng kapangyarihan ay nawala. Alam ni Yang Yian na ang matandang multo ang nagpoprotekta sa kanya sa huling sandali, kung hindi, ang pagsabog ng energy spell at ang malakas na sword energy spell ang siyang magpapakamatay. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Yian ang katakutan ng mid-stage na nascent soul cultivator. Kahit na pinigilan ang kapangyarihan sa silent space, mayroon pa ring nakakatakot na paraan. Hindi talaga pwedeng maliitin. Matapos lumipas ang natitirang puwersa ng pag-atake, ang boses ng matandang multo ay tumunog sa mga tainga ni Yang Yiu, na parang mahina, na nagsasabing, "Young Master, nagkasala ako dahil hindi ko nalaman na ang apat na taong ito ay nagplano nito ng maaga. Ngayon ay wala na akong lakas para lumaban, kailangan kong bumawi, ang susunod na laban ay nakasalalay sa iyo." Sabi ng matandang multo na may guilty tone. "Hindi mo kasalanan, dapat gumaling ka ng mabuti, basta hindi nila ako papatayin sa pagkakataong ito, papatayin ko sila sa susunod." Kinagat ni Yang Yiu ang kanyang mga ngipin at sinabi sa matandang multo sa kanyang puso. Alam din niyang hindi niya masisisi ang matandang multo. Matutulungan siya ng matandang multo na labanan ang pagsabog ng energy spell at ang pag-atake ng sword energy spell, at ginawa niya ang kanyang makakaya. Sa oras na ito, ang Panginoon ng mga pagbabago ay nagpakita sa harap ni Yang Yiu na may nakakatakot na ngiti at sinabing, "Good job, anak. Talagang makakayanan mo ang pag-atake ng Golden Core Self-Explosion na katumbas ng Great Perfection of the Golden Core at ang Sword Energy Talisman ng gitnang yugto ng Nascent Soul. Sanay ka talaga. Parang ganun. Marami kang sikreto, which is worth my trouble. Napanood ko na pinatay mo lahat ng tao sa labas, at hindi ko kinaya. Hinihintay kitang kumuha ng pain dito. Ngayon ay naayos ka na ng anteng-anteng na immobilization at gusot ng aking daan-daang kaluluwa. Gusto kong makita kung ano pang mga trick ang mayroon ka." Tiningnan ni Yang Yiu ang masama at malupit na mukha ni Jian Jingjing sa Panginoon ng mga pagbabago, ngumisi at sinabing, "Nagamit mo na ang lahat ng iyong panlilinlang, at ngayon ay akin na. Hindi mo ako pinatay sa unang pagkakataon, at ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang pagsisisi." Kabanata 705 Silly Girl. Nang magsalita si Yang Yiu, naramdaman ng apat na tao ng Lord of Changes na may mali, ngunit sa sandaling ito, si Yang Yiu ay nasagasaan ng daan-daang kaluluwa at hindi makagalaw. Inisip lang ng Lord of Changes na nagyayabang si Yang Yiu. He sneered, "Boy, I have to admit that you do have some tricks. Pero sa paningin ko, langgam ka lang. Ibigay mo ang inscription key, at iiwan ko sa iyo ang isang buong katawan." Langgam. Ngumiti ng masama si Yang Yiu at nagpatuloy, "Talagang langgam ito. Bagamat nasa tuktok ka ng gitnang yugto ng Nascent Soul, isa ka talagang langgam sa aking paningin. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay ng aso, haha. Bagaman
Si Yang Yiyu ay nasalikop ng daan-daang kaluluwa na pinakawalan ng Lord of Changes, Jian Jingjing, at hindi may galaw ang kanyang katawan, hindi pa rin siya kinakabahan o natatakot. Dahil ipinatawag lang niya ang kanyang master na si Yuntian sa kritikal na sandali, at sinimulan siyang pag-alitan ng matanda, ikaw lang ang nasa silent space na may walang limitasyong mana. Hindi mo ba kayang hawakan ang ilang maliliit na nascent souls? Bakit mo iistorbo ang iyong amo? Ang matandang lalaki, ang 100 Changes God, ay may isang banner na tinatawag na kaluluwa sa kanyang kamay. Paano ko ito haharapin? Matigas na sabi ni Yang Yiyu. Mga walang kwentang bagay, hindi ba't mas malakas ang sama ng loob na kaluluwa nila? Makinig ng mabuti, ituturo sa iyo ng master ang pinakamataas na mantra. Hindi pa banggitin ang mga mababang antas ng sama ng loob na espiritong ito, kahit na ang mga sinaunang kaluluwa ay may iligtas, sampain si Yun Changxi at itinuro kay Yang Yiyu ang pamamaraan ng mantra upang harapin ang mga naghihinanakit na espiritu sa banner na tinatawag na kaluluwa ng 100 Changes God. Si Yang Yiyu at ang 100 Changes God ay nag-uusap lamang upang maantala ang oras at lihim na naiintindihan ng mantra na itinuro ng master. Anyway, naniniwala siya na hanggat may tiwala ang matanda, tiyak na uubra ang mantra na itinuro ng matanda. Sa oras na ito, mas mahusay na magantala hanggat maaari, at palaging tama na maging mas pamilyar at maunawaan ang spell ng mantra. Sa pagsasalita tungkol sa 4 na tao ng Lord of Changes, bagamat alam na nila ang mga bakas ng kanyang hitsura noon pa man at naghukay ng malaking hukay para bitag siya, gumamit pa rin sila ng mga panlabas na puwersa tulad ng mga anteng-anteng, at ang kanilang sariling paglilinang at kapangyarihan ng mahika ay pinaghihigpitan pa rin. Alam ni Yang Yiyu na hanggat ang banner ng pagtawag ng kaluluwa ng Lord of Changes ay natunaw, ang natitira ay hindi mag-aalala. Hindi sila maaaring magkaroon ng napakaraming anteng-anteng na ilalabas. Nasaan man sila, ang mga anteng-anteng na ginamit ng 4 na tao ngayon ay hindi mga anteng-anteng na Zonchao, at hindi magkakaroon ng marami. Kahit siya ay may paraan para harapin ito. Ito ay sapat na upang makaranas ng isang pagkawala ng isang beses, at hindi maaaring magkaroon ng pangalawang pagkakataon, tama. Sa oras na ito, nakita ng Lord of Changes ang katigasan ng ulo ni Yang Yian, at lalo siyang naniniwala na si Yang Yian ay nagpapanggap na kalmado, naisip niyang nanalo siya kay Yang Yian, at minisyon, anak, gusto kong makita kung gaano kaketigas ang ulo. Pagkatapos nito, sinabi niya sa 3 nascent soul cultivator sa paligid niya, 3 Daoist brothers, patayin siya at bawiin ang inscription key. Sa oras na iyon, ang mga likas na kayamanan ng buong Luofu Daoist Palace ay pag-aari nating 4. Ang Panginoon ng mga pagbabago mismo ay hindi kumilos, dahil sa oras na ito ay kinokontrol pa rin niya ang watawat na nagpapatawag ng kaluluwa upang harapin ang pulang demonyong kaluluwa ng elepante. Sa kanyang mga mata, si Yang Yian ay hindi katumbas ng isang pulang demonyong kaluluwa ng elepante. Sa wakas ay nasugpo niya ang pulang demonyong kaluluwa ng elepante, at ayaw niyang magkamali dahil kay Yang Yian. Matapos makipag-usap sa 3 tao, hindi na pinansin ng Lord of Changes si Yang Yian, at nag-concentrate sa pakikitungo sa kaluluwa ng demonyong pulang elepante. Hanggat ang kaluluwa ng demonyong pulang elepante ay ganap na nasusupol, ang mahiwagang sandata na binabantayan ng kaluluwa ng demonyong pulang elepante ay magiging kanya. Gayunpaman, si Yang Yian ay nasangkot sa daang kaluluwa na kanyang pinakawalan, at hindi siya makagawa ng anumang mga alon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang Lord of Changes ay hindi kailanman naniwala sa sinuman, at ang 3 mid-stage na Yuanying cultivator sa paligid niya ay walang exception. Ang mga ito ay kumpiye lamang ng kanya na gagamitin. Kung naniniwala siya sa mga tao, hindi siya tatawaging Lord of Changes. Ang 3 mid-stage na Yuanying cultivator ay lumapit kay Yang Yian at akmang sasalakayin siya. Sa sandaling ito, napangiti si Yang Yian at tahimik na binibigkas ang mga mantra na itinuro ng matanda. Hanggat ginagamit ang mga mantra, ang daan-daang kaluluwang nakagapos sa kanyang katawan ay maaaring masira sa isang iglap. Hinintay niyang makalapit ang 3 sa kapinatay ng hindi inaasahan. Gayunpaman, nakalimutan niya ang tungkol kay Ye Wuxian. O sa halip, nakalimutan niya ang tungkol sa kabaitan ni Ye Wuxian sa kanya. Paanong hinayaan ng masungit at kusang loob na babaeng ito na siya ay saktan sa oras na ito? Ang kapabayaan na ito ang nagpal-AS kay Yang. Nang ang 3 mid-stage na Yuanying cultivator ay humakbang pasulong, at nang si Yang Yian ay handa nang umalis, isang magandang figure ang sumugod. Naghahanap ng kamatayan. Isa sa mga matatandang lalaki ang nagbackhand ng espada. Bang! Puff! Noong una ay inakala ni Ye Wuxian na magtagumpay siya sa kanyang palihim na pag-atake at bibili ng oras para kay Yang Yiyu, ngunit hindi niya inaasahan na tinusok siya ng espada sa dibdib bago pa man siya makalapit, at bumagsak sa lupa na dumura ng dugo. Wuxian! Biglang nagbago ang mukha ni Yang Yiyu. Hindi niya akalain na susugurin ng ganitong oras ang tanggang babaeng ito. Siya! Alam niya sa puso niya na gusto talaga siya nitong tulungan. Ngunit,
Ngayon siya mismo ay nahulog sa ilalim ng mahabang espada ng iba. Sa pagtingin sa malaking bahagi ng dugo sa puting damit at dibdib ni Ye Wuxian, ang mga mata niyang Yiyu ay duguan at siya ay umungal. Wala siyang pakialam sa anumang kalkulasyon sa kanyang puso, gusto niyang patayin ang tatlong mid-stage nascent soul cultivator ng sabay-sabay. Matapos buhayin ang mantra, ang daang kaluluwang nakagapos sa kanya ay biglang sumigaw na parang mga multo at lobo, at agad na naging itim na usok at naglaho mula sa langit at lupa. Sa isang pag-iisip lamang, nawala ang mahirap na pagkakasalubong sa daang kaguluhan, ganap na ipinakita ang kapangyarihan ng mantra na itinuro ng matanda, na hindi naman pagmamalabas. Habang nasa kamay ang dragon-slaying sword, ang Xuanhuang sword shi ay na-circulate sa sukdulan, at kahit na ang ilang kapangyarihan ng kidlat na nakaimbak sa kanyang katawan ay ginamit. Ang close area skill ay na-activate, at sa sumunod na segundo ay nagpakita siya sa tabi ng matandang lalaki na sumaksak kay Ye Wuxian, at biglang naglaslas gamit ang isang espada. Mamatay. Puff. Si Yang Yian, naganap na wala sa kontrol, ay sumigaw ng galit at umatake, at sa tulong ng kanyang paggalaw ng katawan at supernatural na kapangyarihan, hinati niya ang matanda sa kalahati gamit ang isang espada, at ang sobrang yang at malakas na kapangyarihan ng kidlat ay naghalo dito. Hindi nakatakas ang nascent soul ng matanda at nabasag ng kapangyarihan ng kidlat. Nakita ng iba pang dalawa si Yang Yian na biglang kumawala mula sa pagkakasalubong ng 100 souls of the 100 changes god at pinatay ang matandang lalaki gamit ang isang espada. Naramdaman nila ang malakas na pagbabago ng mana sa katawan ni Yang Yian. Paanong hindi nila naiintindihan na si Yang Yian, isang freak, ay maaaring gumamit ng mana dito? Isa lang itong bangungot para sa kanila. Kahit na sila ay nasa gitnang yugto ng nascent soul, hindi sila maaaring gumamit ng anumang mana dito. Kahit na may dumating na random cultivator ng Jindan, maaari nilang patayin ang mga ito. Nag-react ang dalawa at tumakbo palayo. Ngunit bibigyan ba sila ng galit na si Yang Yian ng pagkakataong makatakas? Bigyan mo ako ng kamatayan. Ginamit ni Yang Yian ang mahiwagang kapangyarihan ng distansya sa pagitan ng langit at lupa, at naging kidlat, naabutan ang dalawang tao at naglaslas gamit ang higanteng espada. Kasabay nito, ang hininga ni Yang Yian ay malakas, at isang mapurol na tunog ang nagmula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, alam ni Yang Yian na siya ay masisira, ngunit sa kasamaang palad ay walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa silent space sa oras na ito. Ngunit sa oras na ito, may lamang mamamatay na hangarin sa kanyang mga mata, at maaari lamang siyang huminto pagkatapos patayin ang dalawang middle stage na nascent soul cultivator. Hindi, puff. Isang ulo ang lumipad sa hangin. Pinutol ni Yang Yian ang ulo ng isa sa kanila, at pagkatapos ay pinutol ang pangalawang tao, sinisira ang kanyang nascent soul. Sa isang kisap mata, isa pang magsasaka ang nawala ng lakas ng loob at tumigil sa pagtakbo. Siya ay sumugod patungo kay Yang Yian na may hawak na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Anyway, alam niya na hindi siya makakatakas mula sa mga kamay ni Yang Yian, ang masamang Diyos, kaya maaari rin siyang lumaban. Nanliit ang namumula na mga mata ni Yang Yian, nakakawin ng langit ang kamay. Tinamaan niya ang buto ng kanang kamay, at ginawa ang pinakamalakas na suntok, na agad na naging malaking kuko at sinampal ang lalaki. Boom! Pagkatapos ng isang mapurol na tunog, ang nascent soul cultivator na ito ay direktang hinampas sa isang tumpok ng tinadtad na karne ng buong lakas na heaven nakaw na kamay ng mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yian. Sa katunayan, ito ay tumagal ng mas mababa sa 5 o 6 na paghinga bago at pagkatapos. Pinatay ni Yang Yian ang tatlong nascent soul middle stage cultivator na magkasunod habang inilantad. Hindi malayo ang White Change God, kinokontrol ang watawat na tinatawag na kaluluwa at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang masamang Diyos ni Yang Yian. Masyadong mabilis ang lahat kaya wala siyang oras para mag-react. Nang makita ang putol na mga paa at braso ng tatlong tao, ang 100 Changes God ay nanginig sa kanyang puso at siya ay natakot. Ngunit ang sandaling ito ng pagkagambala ang nagbigay daan sa Red Elephant Demon Soul na makawala mula sa pagsupil. Ungol. Isang malakas na dagandong ang nagmula sa bibig ng Red Elephant Demon Soul. Nakita ni Yang Yian ang Red Elephant Demon Soul na naglabas ng matalim na arrow diretso sa Lord of Changes sa isang kisap mata. Alam niya na ang palasong ito ay isang malakas na pag-atake ng kaluluwa. Kung hindi ito makuha ng Panginoon ng mga pagbabago, sapat na para sa kanya na uminom ng isang palayok. Malaking nagbago ang mukha ni Lord of Changes at niluwa niya ang isang subaw ng dugo sa banner na tumatawag sa kaluluwa sa kanyang kamay. Agad na napuno ng itim na hangin ang Soul Calling Banner, agad siyang binalot dito. Ang palaso ng Red Elephant Demon Soul ay direktang lumipad sa itim na hangin. Ang Panginoon ng mga pagbabago ay sumigaw sa itim na hangin. Alam ni Yang Yian na papatayin ng arrow na ito ang Lord of Changes, kaya hindi niya ito pinansin at kumislap sa gilid ni Ye Wuxian. Oo.
Si Waxan, na nakahiga sa isang pool ng dugo, ay may butas ng dugo sa kanyang dibdib sa oras na ito, at ang dugo ay umaagos pa rin. Pakiramdam niya ay mahina ang kanyang hininga, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya patay, na isang pagpapala para kay Yang Yian. Gamit ang kanyang kamay, kumuha siya ng 2 patak ng tubig ng buhay mula sa kaldero ng Chen Kun at ipinakain ito sa bibig ni Ye Waxan. Babae tanga. Matapos bigyan si Ye Waxan ng 2 patak ng tubig ng buhay, bumulong si Yang Yiyo sa kanyang sarili, binuhat siya at inilagay sa sulok ng bulwagan, pagkatapos ay tumayo at tumingin muli sa field, na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Kabanata 706, Pagkuha ng Red Elephant Demon Soul Orb. Sa oras na ito, ang field ay napuno ng itim na hangin. Pagkatapos ng isang hiyawan, ang Panginoon ng mga pagbabago ay tumahimik. Gayunpaman, ang tumataas na enerhiya ng demonyo ay hindi nawala, ngunit naging mas at mas condensed, na nagpakita na ang Panginoon ng mga pagbabago ay hindi patay. Ang walang katapusang masamang demonyong enerhiya ay direktang winalis ang Red Elephant Demon Soul dito. Ungol, dagandong, dagandong. Woo, woo, woo. Ang mga dagandong ng Red Elephant Demon Soul at ang mababang pag-ungol ng mga multo at lobo ay nagmula sa napakalaking masamang demonyong enerhiya. Nang makita ito, alam ni Yang Yiyo na ang palaso ng Red Elephant Demon Soul ay hindi pumatay sa Lord of Changes. Ito ay pasok din sa kanyang inaasahan. Kung ang isang sikat na demonyo ay napatay ng ganoon kadali, hindi siya magiging isang taong maglakas loob na pinuhin ang masamang demonyong enerhiya ng Soul Summoning Banner. Nang marinig ang dagandong ng Red Elephant Demon Soul, natakot si Yang Yiyo na ang Lord of Changes na si Jian Jingjing ay gagamit ng ilang malupit na trick para ibagsak ang Red Elephant Demon Soul at makuha ang Demon Soul Bead, kaya nagpasya siyang sumugod at patayin ang Lord of Changes. Anyway, sa oras na ito, ang kanyang kaharian ay talagang nakalusot sa hadlang sa galit ngayon, at may mga palatandaan ng pagkamit ng Nascent Soul, na kinumpirma din ang sinabi ng Master. Ito ang pinakamapanganib sa labanan, ngunit ito rin ang pinakamalamang na makalusot sa kaharian. Ano man ang mangyari, dapat niyang patayin ang 100 Changes God Lord Jian Jingjing. At dapat makuha ang Demon Soul Pearl. Kahit na walang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa upang suportahan siya upang makamit ang Nascent Soul dito, hindi ito nakaapekto sa pagpapabuti ng paglilinang ni Yang Yian. Naisip niya ang Origin Stone na ibinigay sa kanya ni Dao Er. Sa pamamagitan ng isang pinagmulang bato, naniniwala akong sapat na ito upang makalusot mula sa Golden Core Great Perfection hanggang sa Nascent Soul Realm. Habang nasa kamay niya ang pinagmulang bato, ginamit pa rin ni Yang Yian ang lumang pamamaraan at direktang nilunok ang pinagmulang bato. Gayunpaman, ang pinagmulang bato ay naglalaman ng pinakadalisay na espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa, at hindi siya natatakot na hindi ito mapadalisay o mahawakan. Sa 5 elemento ng espiritual na mga ugat, kailangan niya ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya kapag nag-ensayo siya upang mapabuti ang kanyang kaharian. Boom! Nang makuha ang pinagmulang bato, si Yang Yian ay natulala sa isang iglap. Minaliit niya ang mar-ingle na espiritual na enerhiyang nakapaloob sa pinagmulang bato. Ngayon isa na lang ang nasa isip niya ang sumabog at mamatay. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na sumabog sa kanyang katawan ay talagang masyadong malaki, malayo sa imahinasyon ni Yang Yian. Ang dantian ay agad na napuno ng malaking espiritual na enerhiya, at ang ginintoang elixir ay tumatakbo sa sukdulan. Ang ginintoang elixir at ang dantian ay ganito, hindi pa banggitin ang 8 meridian sa katawan, na napuno ng malaking espiritual na enerhiya sa isang sandali. Pakiramdam ni Yang Yian ay sasabog siya at mamamatay anumang oras. Sa sandaling ito, puno ng kapangyarihan ang kanyang buong katawan at wala nang mapaglalabasan. Sabik na siyang mailabas ang napakalaking kapangyarihan sa kanyang katawan, kung hindi ay nag-aalala siyang sasabog na talaga siya. Malinaw na naramdaman na ang mga meridian ay may mga palatandaan ng pagkalagot, ngunit sa kabutihang palad, mabilis din silang nag-aayos. Hindi niya akalain na ang isang pinagmulang bato ay magkakaroon ng napakalaking espiritual na enerhiya na lampas sa imahinasyon. Ungol. Sa oras na ito, ang kaluluwa ng demonyong pulang elepante ay nagpakawala ng mahaba at malungkot na alulong sa madilim na masamang espiritu. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang isang figure na mahigit 3 talampakan ang taas na lumitaw sa hindi nakikitang masamang espiritu. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang makapal na ulap, at nakita ni Yang Yian ang sitwasyon, at hindi niya maiwasang huminga. Nawala ang masamang espiritu ni Yin Xia, at nakita ni Yang Yian ang figure na mahigit 3 metro ang taas. Ito pala ay isang ulo ng demonyo na binubuo ng hindi mabilang na mga kaluluwang nagkasala. Mula sa hitsura, ito ay si Jian Jingjing, ang Panginoon ng mga pagbabago. Sa oras na ito, ang Red Elephant Demon Soul ay kinurot sa leeg ng kamay ng ulo ng demonyo na nagkatawang tao ng Lord of Changes. Tila anumang oras ay maaaring masakal siya hanggang mamatay ng Panginoon ng mga pagbabago.
Nabalisa si Yang Yian nang makita niya ito. Kung ang Red Elephant Demon Soul ay sinakal hanggang mamatay ng Lord of Changes, walang duda na lalabas ang Demon Soul Orb, at mabibigo ang kanyang plano. Siya! Hindi inaasahan na ang matandang immortal na Panginoon ng mga pagbabago ay talagang may malakas na backup, at binaligtad ang sitwasyon sa isang kisap mata. Ngunit sa sandaling ito, hindi natakot si Yang Yian. Nilunok niya ang pinagmulang bato at ang kanyang paglilinang sa kanyang katawan ay lumalaki na parang isang rocket, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay parang sisibog na walang mapaglalabasan. Sa oras na ito, ang susi ay upang may bulalas ang labis na kapangyarihan sa katawan, kung hindi, ang katawan ay sisibog at mamamatay. Siya! Itinaas ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at umungal, humahanggos patungo sa pagkakatawang tao ng 100 Changes God, si Jian Jingjing, na mahigit 3 metro ang taas. Matandang bastard, mamatay ka, sigaw ni Yang Yiyo. Ang 100 Changes God ay sumangot ng malamig, humarap sa espada ni Yang Yiyo, at iwinagayway ang kanyang kamay na may malakas na masamang espiritu, at direktang nakipag-away kay Yang Yiyo. Bang! Naramdaman ni Yang Yiyo ang isang malaking puwersa na tumama sa Dragon Slaying Sword, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik ng hindi sinasadya. Bang! Para si Yang Yiyo na parang saranggola na may putol na tali, na tumama sa dingding ng bulwagan. Gayunpaman, hindi lamang siya nasugatan, ngunit sa ilalim ng marahas na epekto, mas bumuti ang kanyang pakiramdam sa kanyang katawan, at na-disperse ang kaunting kapangyarihan sa kanyang katawan na wala nang mailalabas. Isang kakaibang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan, na nagparamdam kay Yang Yiyo na napakamura. Ang kakaibang ideyang ito ay ang pag-asang mabugbog at bugbugin siya ng 100 Changes God na si Jian Jingjing ng ilang beses pa. Ito ay talagang walang katotohanan. Ngunit sa katunayan, ito ay totoo. Kailangang sumabog ang kapangyarihan sa katawan, para mawala ang sobrang lakas kapag tinamaan. Kahit ilan pang hit, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagsabog at pagkamatay. Nakangiting umakyat si Yang Yian, sa pagkakataong ito ay inalis niya ang Dragon Slaying Sword, at sumugod sa 100 Changes God Lord Jian Jingjing gamit ang kanyang mga kamao. Habang ginagawa ang dalawang bagay sa parehong oras, pinaandar niya ang panloob at panlabas na mga kasanayan sa Chen Kun, at pinagbuti ang parehong panloob at panlabas na paglilinang. Ang tunay na chi sa Golden Elixir sa Dantian ay umabot sa kritikal na punto, at posibleng masira ang elixir sa isang sanggol anumang oras, at makamit ang walang kamatayang primordial na sanggol. Upang makamit ang primordial na sanggol, ang susi ay upang masira ang elixir, at ang pagsira ng elixir sa isang sanggol ay ang primordial na sanggol. Ang kaharian na ito ay masira at pagkatapos ay itatag. Basagin ng gininto ang elixir na nabuo ng may matinding kahirapan, at pagkatapos ay mababago ang primordial na sanggol. Ang kailangan ay magkaroon ng sapat na malaking espiritual na enerhiya at malaking katapangan. Ngayon si Yang Yian ay hindi kapos sa espiritual na enerhiya, lalo pa ang lakas ng loob. Oras na lang ang kulang sa kanya. Ang totoong chi na naipon sa Golden Elixir ay dapat sapat upang mapakinabangan ang garantiya na pagkatapos masira ang elixir, mayroong sapat na totoong chi upang magbagong isang primordial na sanggol. Ginamit ni Jian Jingjing, ang Diyos ng mga pagbabago, ang kanyang pinakamalaking trompeta para direktang sunugin ang kapangyarihan ng Pennant na tinatawag na kaluluwa. Matapos makitang nagmamadaling lumapit si Yang Yiyo, ikinaway niya ang kanyang kamay at pinaalis si Yang Yiyo. Pagkatapos ay naisipan niyang sirain ang pulang espiritu ng elepante at pagkatapos ay kunin ang sinaunang espada sa gitna ng bulwagan. Sa mata ni Jian Jingjing, ang Diyos ng mga pagbabago, ang sinaunang espada ay isang kayamanan. Sa isang kisap mata, nakita niyang muling nagmamadaling umakyat si Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito, nabigla rin si Jian Jingjing, ang Diyos ng mga pagbabago. Alam niya na kahit na hindi niya magagamit ang magic power dito, ang kapangyarihan ng Soul Calling Pennant ay hindi napigilan ang kanyang pick attack. Sa hindi inaasahan, si Yang Yiyo ay parang isang hindi masisirang ipis, at siya ay sumugod muli ng walang anumang problema. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ng Lord of Changes na tila magagamit ni Yang Yian ang kanyang magic power dito. Sa ganitong kakaibang sitwasyon, ang Panginoon ng mga pagbabago mismo ay natakot. Hindi na siya nagdalawang isip. Malakas ang masamang espiritu sa kanyang kamay, at bigla niyang kinurot ang leeg ng Red Elephant Demon Soul. Itinaas ni Ning ang kanyang kamao at binasag ito sa ulo ng Red Elephant Demon Soul. Ungol. Ang Red Elephant Demon Soul ay nagpakawala ng malungkot na sigaw at itinapon ng Panginoon ng mga pagbabago. Ang direksyon ng bagsak ay si Yang Yian. Pagkatapos ay hindi na pinansin ng Lord of Changes ang Red Elephant Demon Soul at Yang Yian, at humakbang patungo sa gitna ng bulwagan. Sa gitna ng bulwagan, mayroong isang sinaunang espada na nakabitin. Ito ang sinaunang espada na binabantayan ng Red Elephant Demon Soul, at isa rin ito sa siyam na magic weapons na tinatakan ng magic weapon.
Nang sumugod si Yang Yian, nakita niya ang Lord of Changes na umaatake sa Red Elephant Demon Soul, at nagulat siya, sa takot na tahimik na matuklasan ng Lord of Changes ang Demon Soul bead ng Red Elephant Demon Soul. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napilayan lang ng Lord of Changes ang Red Elephant Demon Soul at pagkatapos ay binasag ito sa kanyang sarili. Dahil dito ay natigilan si Yang Yian, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya, lihim na sinabi sa kanyang puso, "Wow, hahaha, ang matanda ay direktang nagpadala ng kayamanan sa aking mga kamay." Siya lang ang nakakaalam na ang butil ng kaluluwa ng demonyo ay dapat patayin ng buo para makuha ang kaluluwa ng demonyo, at pagkatapos ay automatikong lilito ang butil ng kaluluwa ng demonyo. Sa oras na ito, ang pulang demonyong kaluluwa ng elepante ay binugbog hanggang mamatay ng 100 Changes God. Hindi ba libreng regalo ang basagin ito kay Yang Yian? Sa isang dagandong, malakas ang tunay na enerhiya ni Yang Yian, at direktang hinawakan niya ang pulang demonyong kaluluwa ng elepante sa kanyang kamay. Ang huling kaluluwang kapangyarihan ng pulang elepante na demonyong kaluluwa ay ganap na naputol sa panahon ng sirkulasyon ng tunay na enerhiya. Sa susunod na sandali, isang pulang butil ang lumitaw sa kamay ni Yang Yian. Kasing laki lang ito ng walnut. Kung titingnang mabuti, may pattern ng pulang demonyong kaluluwa ng elepante. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling makuha iyon. Nararamdaman ang napakalaking kapangyarihan ng kaluluwa na nakapaloob sa pulang butil ng kaluluwa ng demonyong elepante, hindi niya maiwasang matawa ng malakas. Gayunpaman, bago siya tumawa ng malakas, umalangaw sa kanyang tainga ang tahimik na tawa ng 100 Changes God. Hahaha. Tumingin si Yang Yian at nakita na ang Lord of Changes na si Jian Jingjing ang sa wakas ay nakuha ang sinaunang espada, at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yang Yian ay lubhang kakaiba, at iniisip niya kung ang Lord of Changes ay magsusuka ng dugo kapag nalaman niyang ang sinaunang espada na nakuha niya ay isang ordinaryong espiritual na sandata lamang. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan niyang ang pagtawa. Kabanata 707 Pagkamit ng Yuanying. 100 Changes God Lord Jian Jingjing kinuha ang sinaunang espada, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yian na parang nakatingin sa isang patay na tao. Sa isip niya, nakuha niya ang pinakamahalagang magic weapon ng Magic Weapon Palace. Kahit na hindi niya ginamit ang Soul Summoning Banner, maaari niyang patayin si Yang Yiu sa ilang segundo. Nang makitang tumatawa din si Yang Yiu, 100 Changes God Lord ay nagalit at sinabing, "Malapit ka nang mamatay, at maaari ka pa ring tumawa ng malakas. Tumawa ka, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Sa totoo lang, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong tumawa, pero ipinapangako ko na ikaw ang hindi magkakaroon ng pagkakataon, hehe." Sabi ni Yang Yiu na may mapaglarong tingin. "Humph, matigas pa rin ang ulo mo kapag malapit ka nang mamatay. Ngayon ay mayroon na akong magic weapon sa aking kamay, at ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay ng aso." 100 Changes God Lord Jian Jingjing said with an expression na siguradong kakainin ka niya. Hindi ibinunyag ni Yang Yiu na ang 100 Changes God Lord ay nakakuha ng ordinaryong espiritual na sandata. Gusto lang niyang makita ang napakagandang ekspresyon sa mukha nitong matandang immortal pagkatapos niyang malaman. Nakakatuwang isipin ito. Malinaw kung sino ang aso. Puno pa rin ng kapangyarihan ang buong katawan ni Yang Yian. Makakaramdam na lamang siya ng kaginhawahan pagkatapos itong may bulalas. Ang tunay na enerhiya sa gintong elixir ay patuloy na naipon. Siya ay handa na upang makaipon ng higit pa at lusutan ng sirang elixir, paghiwa-hiwalayin ng elixir sa isang sanggol sa isang iglap. Pagkatapos niyang magsalita, nawala ang kanyang anyo sa lugar at dirdiretsong pumunta sa Lord of Changes. Anyway, pakiramdam niya ay puno ng kapangyarihan ang buong katawan niya at isa siyang ipis na hindi masisira. Gusto lang niyang bugbugin para comfortable, at gusto rin niyang patayin ang Lord of Changes gamit ang kapangyarihan ng buong katawan niya. Naghahanap ng kamatayan, nang makitang muling nagmamadali si Yang Yian, nagalit ang Panginoon ng mga pagbabago. Ni hindi niya ginamit ang magic weapon sa kanyang kamay, at direktang itinaas ang kanyang kamao na kasing laki ng isang cast arrow at binasag ito kay Yang Yian. Bang! Matapos ang isang suntok, si Yang Yian ay direktang winasak ng Lord of Changes gaya ng dati. Sa kabaligtaran, umakyat pa rin si Yang Yian nang walang anumang pinsala. Hindi lamang siya nasugatan, ngunit nakaramdam siya ng labis na kaginhawahan sa buong katawan pagkatapos na durugan ng Panginoon ng mga pagbabago. Kahit na ang sirkulasyon ng malaking totoong enerhiya sa kanyang katawan ay makinis, at ang tunay na enerhiya sa ginintoang elixir ay medyo mas solid. Ngumisi siya at tumawa, "Halika ulit." At sumugod muli. Sa pagkakataong ito, bahagyang nadagdagan ang kanyang lakas. Nang sumugod si Yang Yian sa harapan ng Diyos ng mga pagbabago, itinaas niya ang kanyang kamao. Nais niyang makipaglaban sa Diyos ng mga pagbabago. Ang Diyos ng mga pagbabago ay tumingin kay Yang Yian nang nakatutok ang kanyang mga mata, at naisip sa kanyang sarili, nakakailang bata, hindi ba talaga siya magagapi?
Alam mo, sa sandaling ito, sinunog niya ang kapangyarihan ng watawat na tinatawag na kaluluwa at nagdagdag ng lakas sa kanyang katawan. Paanong hindi siya makapatay kahit isang maliit na gintong elixir? Bagamat alam niyang magagamit ni Yang Yian ang mana, paano niya magagawa iyon? Matapos sunugin ng Diyos ng mga pagbabago ang kapangyarihan ng watawat na tinatawag na kaluluwa, ang kanyang sariling lakas ay nalampasan ang tuktok ng gitnang yugto ng nascent soul sa isang tiyak na kahulugan. Ngunit nang kaharap si Yang Yian, hindi niya ito pinatay ng 2 beses, na talagang ikinagulat ng Diyos ng mga pagbabago. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay. Tumitig ang Diyos ng mga pagbabago, itinaas ang kanyang malaking kamao sa pagkakataong ito, at sinaktan si Yang Yian ng malakas. Nakipagkompetensya din siya, hindi naniniwala na si Yang Yian ay talagang walang talo. Ang nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa Lord of Changes ay nalaman niyang tila lumalakas si Yang Yiu habang lumalaban siya. Boom! Sa susunod na sandali, ang malaking kamao ng Lord of Changes ay bumangga sa maliit na kamao ni Yang Yiu, na gumawa ng mapurol na tunog. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mukha ng Panginoon ng mga pagbabago ay biglang nagbago ng husto. Dahil nalaman niya na kahit na si Yang Yiu ay binugbog din niya sa pagkakataong ito, hindi siya natama ng malakas sa lupa, at tumayo pagkatapos lumipad ng 8 o 9 na metro ang layo. Medyo mas malakas ito, tahimik na sabi ng Lord of Changes sa kanyang sarili, kasama ang yin siya na demonyong enerhiya na pumapalibot sa kanyang kamao, iniipon ang lahat ng lakas ng kanyang katawan, at handa na niyang suntukin si Yang Yiu hanggang sa mamatay. Hindi ka ba matatalo at lumalakas ka habang lumalaban ka? Pagkatapos ay makikita ko kung gaano ka kalakas, at kung kakayanin mo ba ang aking buong lakas na suntok. Tiningnan ni Yang Yiu ang malakas na yin siya demonic energy na nakapalibot sa kamao ng Lord of Changes, at alam niya na ang patay na eunuch na ito ni Yin Yang ay handa nang ipaglaban ang lahat. Ngunit hindi siya natakot. Sa katunayan, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa oras na ito, ang naipon na tunay na enerhiya sa ginintoang elixir ay umabot na sa pinakamataas nito, ngunit naramdaman ni Yang Yian na maaari pa siyang magpatuloy. Hanggat sinubukan niyang muli, tiyak na masisira niya ang elixir at magiging isang sanggol. Nang walang anumang takot, sumugod siya na parang kanyan, at itinaas ang kanyang kamao upang labanan ang 100 Changes God, si Jian Jingjing. Bilang nagbanggaan ang mga kamao, isang di nakikitang alon ng hangin ang bumalot. Bang! Sa pagkakataong ito, lumipad pa atras si Yang Yian na may ngiti sa kanyang mukha, dahil ang resulta ng banggaan ng mga kamao ay umatras din ng 3 metrong taas na katawan ng demonyo ng 100 Changes God na si Jian Jingjing. Pagkatapos na sinuntok, ang mga suntok ni Yang Yian ay mas malakas kaysa sa huli. Pagkatapos ng ilang suntok, pinakawalan ang sobrang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Ngayon ay comfortable na siya pagkatapos ng mga ehersisyo, at ang gintong elixir sa kanyang dantian ay nanginginig ng marahas sa sandaling ito. Sa oras na ito, alam ni Yang Yian na ang tunay na enerhiya sa ginintoang elixir ay sa wakas ay umabot na sa kritikal na punto ng saturation, at ngayon na ang oras upang sirain ang elixir at maging isang sanggol. Matapos umatras ng ilang metro, huminto si Yang Yian. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali, ngunit naghanda upang sirain ang tableta sa isang sanggol. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, bigla niyang isinaaktibo ang ginintoang tableta sa operasyon ng pamamaraan. Sa sumunod na sandali, isang mapurol na dagandong ang nagmula sa kanyang katawan. Boom! Nasira ang buong golden pill pagkatapos nabuhayin ni Yang Yian ang kanyang tunay na chi. Pagkatapos, sa operasyon ng Chenkun Zahuagang, nagsimula itong tumakbo ng napakabilis. Pagtingin sa loob, nakita ni Yang Yian na sa halos naging material na tunay na chi sa dantian, isang 3 pulgadang maliit na lalaki ang unti-unting namuo sa gitna. Sa katunayan, pagkatapos na masira ang tableta, ang totoong chi ay hindi sumabog at kumalat, ngunit na-condensed sa ilalim ng kontrol ng pamamaraan, at unti-unting na-condensed sa isang hugis ng tao. Alam ni Yang Yian na ang 3 pulgadang maliit na lalaki sa gitna ng dantian ay ang kanyang nascent soul. Ang unang hakbang ng pagsira sa tableta ay matagumpay, at ang susunod na hakbang ay upang paikliin ang anyo ng tao. Ang susunod na hakbang ay maghintay hanggang ang balangkas ng 3 pulgadang maliit na lalaki ay unti-unting naging malinaw, at pagkatapos ay ito ang magiging totoong nascent soul na kaharian. Ang malaking espiritual na enerhiya sa 8 meridian ng katawan, na puspos hanggang sa puntong wala nang mapaglalabasan, sa wakas ay dumagsa tulad ng isang baha na nakatagpo ng pintuan ng bahanang palamigan ni Yang Yian ang kanyang nascent soul. Sa isang instant, natipon ito sa nascent soul. Sa oras na ito, ang unti-unting tumitibay na nascent soul ay parang black hole. Nadama ni Yang Yian na kahit gaano pa kalaki ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, maaari niyang makuha ito. Ang napakalaking espiritual na enerhiya ng Origin Stone ay labis na naramdaman ni Yang Yian na halos sumabog siya at mamatay, ngunit sa sandaling ito, naramdaman niyang hindi iyon sapat. Talagang nalungkot si Yang Yian.
Gayunpaman, nadama niya na walang problema sa pagsuporta sa kanyang sarili upang matagumpay na makamit ang nascent soul, ngunit iyon lang. Kung gusto niyang pumunta pa, maaaring hindi sapat ang espiritual na enerhiya ng Origin Stone. Wala pang 10 minuto, mula sa oras na nilulun ni Yang Yian ang Origin Stone hanggang ngayon, ang paglilinang sa kanyang katawan ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Tumataas din ang aura ng kanyang buong katawan, at ang bawat paghinga ay mas mataas kaysa sa isa. Ang pinakanagulat na tao ay ang Lord of Changes, si Jian Jingjing. Matapos niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para suntukin si Yang Yiyo, umatras ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali gaya ng kulog. Inakala ng Lord of Changes na kaya niyang patayin si Yang Yiyo sa buong lakas niya, ngunit sino ang nakakaalam na ang batang ito ay talagang masama, at siya ay naging mas malakas sa bawat suntok. Pagkatapos ng suntok na ito, niyugyug siya ng 3 metrong kaluluwang demonyong katawan ni Yang Yiyo. Si Yang Yiyo ay umatras ng 8 o 9 na metro, habang siya ay umatras lamang ng 3 hakbang, ngunit nagdulot na ito ng bagyo sa kanyang puso. Siya ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Nascent Soul. Kahit na pinigilan ng kanyang mana, biniyayaan din siya ng kapangyarihan ng Soul Summoning Banner. Sa isang buong lakas na suntok, maaari siyang maging kapantay sa huling yugto ng Nascent Soul. Sa sobrang lakas, niyugyug pa rin ni Yang Yiyo ang kanyang katawan, na talagang ikinagulat ng Panginoon ng mga pagbabago. Pagkatapos ay naramdaman ng Panginoon ng mga pagbabago na ang aura ni Yang Yiyo ay patuloy na tumaas at lumakas at lumakas. Ang Panginoon ng mga pagbabago ay napakapamilyar sa ganitong uri ng aura, na siyang larangan ng paglilinang na kailangang pagdaanan ng bawat Nascent Soul Cultivator. Broken Dan para bumuo ng Nascent Soul, hindi maganda, hindi natin hahayaan ang batang ito na bumuo ng Nascent Soul ng maayos. Ang Diyos ng mga pagbabago ay nababalisa. Si Yang Yiyo, na ngayon ay nasa great perfection ng Golden Dan, ay maaaring labanan ang kanyang uloon. Kung hahayaan siyang bumuo ng Nascent Soul ng maayos, may isip kung anong uri ng pananakot ang ibibigay niya sa kanya. Bukod dito, ang 3 susi ng inscription ay nasa Yang Yiyo lahat, at wala pa siyang nakuha kahit isa sa mga ito hanggang ngayon. Sa pag-iisip nito, ang Diyos ng mga pagbabago ay nababalisa, at wala siyang pakialam sa anupaman at bigla niyang hinugot ang sinaunang espada na nakuha niya sa kanyang kamay. Om! Ang sinaunang espada ay nagpatunog ng espada nang ito ay inilabas sa kaluban. Tapos na ang laro, bata, mamatay, pugutan ng ulo. Ang Diyos ng mga pagbabago ay biglang hamampas kay Yang Yiyo gamit ang isang espada. Sa sandaling ito, nagpakawala rin si Yang Yiyo ng mahabang dagandong, Sa wakas ay natapos na niya ang proseso ng Nascent Soul Condensation sa sandaling ito. Isang 3 pulgadang maliit na lalaki na may malinaw na anyo ng mukha ang nakaupong naka-crosslegged sa kanyang dantian, na parang pocket version ni Yang Yiyo. Matapos magpakawala ng mahabang dagandong si Yang Yiyo, binuksan ng kanyang Nascent Soul ang kanyang mga mata. Biglang lumabas ang 2 lilang sinag ng liwanag mula sa maliliit na 3 pulgadang mata ni Yang Yian na si Yuanying, na parang kidlat. Tiningnang mabuti ni Yang Yian at nalaman na ang kaliwang mata ng kanyang Yuanying ay ang araw, at ang kanyang kanang mata ay ang buwan. Hinawakan niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kaliwang kamay, at isang Dragon Scale ang nakabitin sa kanyang kanang kamay. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, isang surge of fighting spirit ang lumabas mula sa kanyang Yuanying at kumalat sa kanyang katawan. Gumalaw ang isip ni Yang Yian, at ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yuanying ay kumikislap ng Silverlight at biglang sinalubong ang pag-atake ng 100 Changes God. Kabanata 708, Pagsira sa Demonyo. Nang lumabas ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yuanying, hinawakan ito ni Yang Yian sa kanyang kamay at biglang naramdaman na mas mabigat ang sword energy. Kung maaari lang niyang gamitin ang 10% ng Xuanhuang Sword Energy sa Dragon Slaying Sword noon, ngayon ay maaari na niyang gamitin ang 30% ng Xuanhuan Sword Energy. Ito ay isang kaaya-ayang sorpresa para kay Yang Yian. Alam ni Yang Yian kung ano ang kinakatawan ng Xuanhuang Sword Energy sa Dragon Slaying Sword at kung gaano ito kalakas. Ang 30% ng Xuanhuang Sword Energy ay sapat na para madali niyang makitungo sa mga cultivator ng Yuanying Realm kahit na umalis siya, hindi pa banggitin na ang kanyang kasalukuyang cultivation ay umabot na sa totoong Yuanying early stage. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yian ang malaking pagtaas ng lakas ng kanyang buong katawan pagkatapos ng tagumpay sa cultivation, at naramdaman ang paglawak ng kanyang kumpiyansa. Ngunit nagsasalita tungkol dito, mayroon siyang mga kwalipikasyon upang mapalawak sa oras na ito. Ang Yuanying Realm ay ang simula ng isa pang mataas na antas ng daan patungo sa paglilinang. Kung ang Jindan ay maglilinang ng lakas, kung gayon ang paglilinang mula sa Yuanying Realm ay ang kaluluwa. Ang focus ng paglilinang. Sa ibaba ng yugto ng Golden Core ay ang lakas, na limitado pa rin sa pisikal na katawan. Simula sa yugto ng Nascent Soul, ang focus ay sa paglinang ng kaluluwa,
na siyang simula ng pag-alis sa mga limitasyon ng pisikal na katawan. Para sa mga magsasaka, ang kaluluwa ang pinagmulan ng lahat. Kahit na ang pisikal na katawan ay namatay, hanggat ang kaluluwa ay hindi namamatay, maaari pa rin itong ipanganak muli. Mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang kaluluwa ay maaaring ihiwalay sa pisikal na katawan, at ang pisikal na katawan na walang kaluluwa ay isang shell lamang. Boom! Ang dragon-slaying sword at ang sinaunang espada sa mga kamay ng Hundred Changes God ay nagsagupaan, at isang sunod-sunod na pag-atake ang dumating. Ang nakakabinging tunog, si Yang Yian ay hindi nasaktan pagkatapos ng isang atake ng espada. 30% ng enerhiya ng Xuanhuang Sword ay direktang nakalusot sa kaluluwang nagpapatawag ng demonyong katawan ng Hundred Changes God, si Jian Jingjing. Ang Hundred Changes God ay sumigaw, at ang napakalaking demonyong enerhiya na nakabalot sa kanya ay bumagsak sa isang iglap, na sinamahan ng mga hiyawan at pagsabog ng mga multo at lobo na umaangal. Ang demonyong katawan ng Hundred Changes God, si Jian Jingjing, ay nabali sa isang espada lamang. Ito ay lampas sa inaasahan ni Yang Yian, ngunit ito ay inaasahan din. Ang Xuanhuang Sword Energy mismo ay puno ng hininga ng ligaw, at ito ang pinakayang at malakas na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Soul Calling Banner na ginamit ng Hundred Changes God Lord Jian Jingjing ay kabilang sa pinaka-yin power. Ang Xuanhuang Sword Energy ay kalaban lang ng Soul Calling Banner. Bilang karagdagan, pagkatapos na maabot ng cultivation level ang Nascent Soul Stage, ang kapangyarihan ng Xuanhuang Sword Energy o ng Dragon Slaying Sword na magagamit ni Yang Yian ay umabot na sa 30%. Sa isang espada, nabali ang katawan ng demonyo ng Hundred Changes God Lord Jian Jingjing. Sa pagkakataong ito, nang bumagsak ang malaking demonyong katawan ng Hundred Changes God Lord at nawala ang kapangyarihan ng Soul Calling Banner, ang Hundred Changes God Lord ay wala nang maaasahan. Anong ginawa? Gustong tumawa pa ni Yang Yian dahil sa sandaling ito, ang Hundred Changes God na si Lord Jian Jingjing ay hawak ang sinaunang espada at nakatitig sa sinaunang espada sa kanyang kamay na may mukhang hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Paano ito posible? Ang Hundred Changes God na si Lord Jian Jingjing ay tumingin sa sinaunang espada sa kanyang kamay at natulala saglit. Tumawa ng malakas si Yang Yian, alam niyang sa wakas ay natuklasan ng Hundred Changes God Lord na ang sinaunang espada ay isang ordinaryong espiritual na sandata. Nang makita ang mukha ng Panginoon ng mga pagbabago na si Jian Jingjing na nagiging mapatla at asul, at pagkatapos ay kulay ube, hindi niya maiwasang sabihin, "Ikaw na matandang bastard, natulala ka ba?" Haha, paano ito posible? Imposible. Ang Panginoon ng mga pagbabago ay nanginginig sa lahat at hindi makapaniwala na ang kayamanan na nakuha niya sa lahat ng kanyang pagsisikap ay isang espiritual na sandata lamang. Karapat-dapat kang mamatay, dapat may ginawa ka, kailangan mong bayaran sa akin ang kayamanan. Papatayin kita, munting magnanakaw. Sa sandaling ito, ang Lord of Changes na si Jian Jingjing ay tila baliw at hindi matanggap ang katotohanan. Hinawakan niya ang sinaunang espada na may mga bitek dito at sumugod kay Yang Yiu. Ngumisi si Yang Yiu at tumayo, naghihintay na patayin siya ng Lord of Changes na si Jian Jingjing. Nang dumating ang Lord of Changes na si Jian Jingjing upang patayin siya, tinaga niya ito ng espada. Bang! Ding-dang! Ang Lord of Changes ay sumigaw, at ang sinaunang espada sa kanyang kamay ay nahati agad sa dalawa. Ang espada ni Yang Yiu ay nagtamo ng mahabang sugat sa dibdib ng Lord of Changes na si Jian Jingjing. Puff! Ang Diyos ng pagbabago ay nagluwa ng isang subo ng dugo at lumipad pabalik. Sa susunod na sandali, handa ng talunin ni Yang Yiu ang nahulog na aso at hinabol siya. Anyway, ang Diyos ng pagbabago na si Jian Jingjing ay malubhang nasugatan, kaya madali siyang patayin sa oras na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, may kakaibang nangyari. Nang si Yang Yiu ay malapit ng sumugod sa Diyos ng pagbabago, nakita niya ang kakaibang ngiti sa sulok ng bibig ng Diyos ng pagbabago habang dumudura ng dugo, at dahan-daang nagsabi, "Sa pangalan ng aking dugo, ihahandog ko ang mga kaluluwa ng mga walang hanggang kaluluwa. Sa pamamagitan ng aking dugo at aking kaluluwa, iaalay ko ang mga kaluluwa ng libo-libong maling espiritu. Patayin." Matapos marinig ang hindi malinaw na mga tala na isinisigaw ng Diyos ng pagbabago na si Jian Jingjing, agad na naramdaman ni Yang Yiu na may mali at mabilis na umatras. Boom! Umuungol. Sa sandaling ito, ang malakas na masamang espiritu ay bumangon mula sa banner na tinatawag na kaluluwa at naging hindi mabilang na masasamang espiritu. Sa mahinang dagandong, mabilis itong pumasok sa katawan ng Lord of Changes. Pagkatapos, isang hindi makataong dagandong ang lumabas mula sa Panginoon ng mga pagbabago. Tumingin si Yang Yiu at nakita ang mga kakaibang linya sa mukha ng Panginoon ng mga pagbabago. Ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan ay lumutang.
Pinalibutan siya ng masamang espiritu, at napuno ng mabigat na masamang espiritu ang buong bulwagan ng kuweba, at nagkaroon pa ng mapang-ipong hininga sa hangin. Nagulat si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na ang matandang immortal na Panginoon ng mga pagbabago ay determinadong isakripisyo ang kanyang sarili. Ang hindi mabilang na mga kaluluwang nagkasala sa banner na tinatawag na kaluluwa ay ganap na sumikop sa kanyang katawan, nakatumbas ng pag-aalay ng sarili niyang diwa ng dugo sa mga napinsalang kaluluwa sa banner na tinatawag na kaluluwa at pagpapakawalan ng kontrol ng banner na tinatawag na kaluluwa. Walang alinlangan na ang banner na tumatawag sa kaluluwa ay nagsimulang mag-backfire. Ang parehong prinsipyo ng halimaw, sa sandaling magsimulang mag-backfire ang banner na tumatawag sa kaluluwa, mawawalan ito ng kontrol, at ang hindi mabilang na mga napinsalang kaluluwa ay mawawalan ng kontrol, at ang puwersa ng backfire ay hindi maiisip. Ang sumambulat sa isang galaw ang sama ng loob na matagal ng kinokontrol sa banner na tinatawag na kaluluwa, na tiyak na isang nakakatakot na pagsabog. Lihim na nagulat si Yang Yiyo, hindi ba masyadong malupit ang matandang bastard? Hindi ko inasahan na ang Panginoon ng mga pagbabago ay talagang isasakripisyo ang kanyang sarili sa dugo, at sa halaga ng kanyang kaluluwa ay nakakalat magpakailanman. Hahaha, anak, pumunta ka sa impyerno, Maaaring iningatan ng Panginoon ng mga pagbabago si Jian Jingjing ang huling bahagi ng katwiran at marahas na umungol kay Yang Yiyo. Pagkatapos ay sumigaw ang boses ng Lord of Changes na si Jian Jingjing, na dapat ay ang huling kamalayan na nilamon ng napinsalang kaluluwa. Umuungol. Isang mahinang dagandong ang nagmula sa bibig ng Panginoon ng mga pagbabago, tulad ng isang dagandong mula sa kalaliman. Isang pares ng pulang dugong mata ang nakatitig kay Yang Yiyo, handang sumugod anumang oras. Hinawakan ni Yang Yiyo ang dragon-slaying sword at inalis ang kanyang paghamak. Bagamat ang kanyang cultivation ay umabot na sa maagang yugto ng nascent soul sa panahong ito, ang dragon-slaying sword ay maaari ding gumamit ng 30% ng kapangyarihan nito, ngunit sa pagharap sa Lord of Changes na naging isang demonyo ng soul summoning banner, nakaramdam pa rin siya ng pressure. Nakatingin sa Lord of Changes, o ang ulo ng demonyo, na napapalibutan ng Yin Sha Demon Chi sa kabilang panig, hinawakan ni Yang Yiyo ang dragon-slaying sword at pinakilos ang Xuanhuang Sword Chi. Ang banal na kapangyarihan ng buto ng kanang kamay ay handa ng ilunsad. Ang tunay na enerhiya ng buong katawan ay tumatakbo sa sukdulan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang Lord of Changes na siyang pagkakatawang tao ng ulo ng demonyo sa kabilang banda. Bagamat malaki ang pagbabago sa momentum ng kalaban, malaki pa rin ang kumpiyansa ni Yang Yiyo. Ang mantra na itinuro ng matanda noon ay ang kaaway ng Yin Sha Demon Chi, at ang epekto ay kapansin-pansin. Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang sirain ang isang walang malay na katawan ng demonyo. Sa susunod na sandali, ang 100 Changes God Lord na nasuspine sa hangin sa wakas ay gumalaw. Ungol. Ang dagandong ay tila isang tinig, at tila hindi mabilang na mga tinig ang umuungal. Ikanaway ng demonyo ang kanyang mga braso, at ang enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan ay biglang tumakip sa kalangitan at araw at gamulong patungo kay Yang Yiyo. Sa isang kisap mata, napapalibutan si Yang Yiyo ng tumataas na enerhiya ng demonyo. Malamig na sumangot si Yang Yiyo, tahimik na binibigkas ang mantra ng pagsupil ng demonyo sa kanyang puso, at isang malabong gintong halo ang lumabas mula sa kanyang katawan. Isang hininga ng matinding yang at lakas ang patuloy na nagmumula sa kanyang katawan. Nang dumampi ang enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan, ang gintong halo sa kanyang katawan ay agad na sumabog. Zizizizi. Ang masamang demonyong enerhiya ay agad na nawala sa mainit na tunog. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo, lihim na iniisip na ang mantra ng pagsupil ng demonyo na itinuro ng matanda ay talagang pambihira. Kapag pinagsama sa tunay na enerhiya upang pasiglahin ito ay hindi magagapi laban sa masamang demonyong enerhiya. Matapos makita ang epekto, gumaan ang loob ni Yang Yiyan at umungal, namimili ng mga bituin, sinasalo ang buwan, ninakaw ang kalangitan. Ang 3-strike handbone magic ay naging 3 malalaking kamay na kasing laki ng mga gilingang bato, at agad na sinampal ang nagpapabagong demonyong Panginoon ng pagbabago sa 3 magkakaibang anyo, at hinimok ang kapangyarihan ng mantra na dumaan sa kanila. Boom boom boom. Isang malakas na ingay na nagpayanig sa kalangitan. Dagandong dagandong. Nagsisigaw ang nagpapabagong demonyong katawan ng Lord of Change. Pagkatapos ng malaking pagtaas sa cultivation, ang kapangyarihan ng 3-stroke handbone magic ni Yang Yiyan ay natural na naiiba sa nakaraan, at ito ay mas malakas. Sa paningin, ang katawan ni Lord of Change ay sunod-sunod na sinampal ng 3-stroke handbone magic, at agad na nawasak ang masamang espiritu ng buong katawan. Nakita ni Yang Yiyan ang tamang oras, tumalon, at itinaas ang dragon-slaying sword, siralin ang demonyo. Sa isang iglap, nilaslas ng espada ang katawan ng Panginoon ng Pagbabago. Ungol. Ang simple at mapurol na sigaw ng Panginoon ng Pagbabago ay biglang tumigil, at ito ay sumabog ng direkta.
Tatlong galaw ng Handbone Magic, kasama ang 30% ng Xuanhuang Sword Energy, ay ganap na tinadtad ang demonyong binago ng demonyo, si Jian Jingjing, sa mga piraso. Kabanata 709 na pumunta tayo sa ika-6 na ospital. Sa puntong ito, ang tatlong ulo na demonyo sa puso ni Yang Yian, ang Lord of Changes na si Jian Jingjing, ay namatay. Ngayon ay mayroon na lamang isang kakaibang itim na bulaklak na biyenan na natitira, ngunit ngayong nakamit na niya ang Nascent Soul, si Yang Yian ay hindi natatakot sa kanya. Natahimik ang buong cave hall. Nakakuha si Yang Yian ng pulang butil ng kaluluwa ng demonyong elepante ayon sa gusto niya, at pinatay ang Lord of Changes, ang demonyong gumamit ng mga ordinaryong nilalang upang pinuhin ang bandilang tinatawag na kaluluwa, na nakakapinsala sa magic weapon ng Yinde. Nang mamatay ang Panginoon ng mga pagbabago, agad ding nabasag ang watawat na tinatawag na kaluluwa, at unti-unting naglaho sa himpapawid ang hindi mabilang na mga kaluluwang nagkasala. Alam ni Yang Yian na ang mga maling kaluluwang ito ay mga kaluluwa ng mga ordinaryong tao. Kung talagang mayroong 6 na paraan na muling pagkakatawang tao, dapat silang maging katulad ng 6 na paraan pagkatapos na mapalaya, na isa ring magandang wakas. Sa labanang ito, nagkaroon ng mahusay na ani si Yang Yian. Nakuha niya ang butil ng kaluluwa ng demonyo, matagumpay na nabasag ang tableta at naging sanggol, nakapatay ng malaking problema, ang Lord of Changes na si Jian Jingjing, at ang kanyang lakas ay bumuti sa lahat ng aspeto. Mula noon, ang kalsada ng paglilinang ay pumasok din sa isang bagong larangan. Ang pangunahing paglilinang ng kaluluwa ay ang kaharian na pinapangarap ng hindi mabilang na mga magsasaka ang Nascent Soul Realm. Pagkatapos ay tumingin si Yang Yian sa mga belang paa at braso sa bulwagan, tumalikod at umalis. Tapos na ang usapin dito, at kukunin na niya ang susunod na butil ng kaluluwa ng demonyo. Ngayong naabot na ng cultivation ang Nascent Soul Realm, hindi maiiwasan ang pag-unlad ng soul power, at mahirap makuha ang Demon Soul Blade, kaya natural na hindi ito pababayaan ni Yang Yian. Bukod dito, pagkatapos na mapabuti ang paglilinang, ang kanyang estado ng pag-iisip ay nagbago din, at mayroong isang pakiramdam ng pagkaapurahan sa kanyang hindi nakikitang puso. Ano ang apurahan ay ang mga kamag-anak na iyon na makikita ay masabik na bumalik sa Earth, at ang buong pamilya ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Alam ni Yang Yian na dapat niyang bilisan ang kanyang lakad at ayaw niyang sayangin ito dito. Kung ikukumpara sa mga likas na materyales at kayamanan, ang mga kamag-anak at kaibigan ang una sa kanyang puso. Sa pag-iisip na kolektahin ang 9 na butil ng kaluluwa ng demonyo, hindi niya susundin ang mga hakbang ng natitirang 6 na patio. Direkta siyang pupunta sa Luofu Hall upang tuparin ang kanyang pangako kina Luofu Daojun at Lao Gui, at pagkatapos ay lalabas para hanapin ang kanyang mga disipulo at maghanap ng paraan upang makabalik sa Earth. Habang naglalakad papunta sa sulok ng bulwagan, nakita ni Yang Yiu si Ye Wuxian na dahan-daang nagising. Napansin niya na pagkatapos uminom ng 2 patak ng tubig ng buhay, ang mga sugat ni Ye Wuxian ay gumaling at hindi malubhang nasugatan, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtanong, ano ang nararamdaman mo? Okay lang ako, ikaw. Nang sumagot si Ye Wuxian, nakita niya na talagang naabot ni Yang Yiu ang Nascent Soul Stage. Nanlaki ang mga mata niya at saglit na natahimik. Siya ang taong pinakakilala ang cultivation ni Yang Yiu. Mula noong nakilala niya si Yang Yiu hanggang ngayon, naramdaman niya na kasing bilis ng pagsakay sa rocket ang cultivation ni Yang Yiu. Sa simula ng Sanxiu City, si Yang Yiu ay nasa unang yugto pa lamang ng Jindan cultivation, at pagkatapos makapasok sa Luofu Mountain, ilang buwan lang, wala pang 1 taon, at naabot na ni Yang Yiu ang Nascent Soul Stage, na nagparamdam kay Ye Wuxian na masyadong hindi totoo. Walang paraan na ang bilis ng paglilinang na ito ay mabigla sa sinuman. Wala pang 1 taon, nakapasok siya sa Nascent Soul Stage mula sa unang yugto ng Jindan. Ito ay isang bagay na hindi mabilang na mga tao ay hindi makakamit sa kanilang buhay. Si Ye Wuxian ay hindi makitid ang isip. Sa kabaligtaran, siya ay ipinanganak sa direktang linya ng pamilyang Ye, na ang Chamber of Commerce ay kumalat sa buong mundo ng bundok at dagat. Naturally, nakakita siya ng mga henyo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong kasing bilis ni Yang Yiu. Tumagal ng hindi bababa sa 30 hanggang 50 taon para sa mga ordinaryong cultivator na makapasok sa Nascent Soul Stage mula sa Golden Core Stage. Kahit na ang mga kilala bilang mga henyo ay mangangailangan ng isa pang 35 taon. Nakumpleto ni Yang Yiu ang prosesong ito nang wala pang 1 taon. Kailangan siyang tawaging halimaw. Sa mga mata ni Ye Wuxian, pinahirapan siya ni Yang Yiu na hindi makita sa pamamagitan niya. Hindi kaya isa lang siyang ordinaryong magsasaka mula sa maliit na lugar gaya ng sinabi niya. Ngayon ay napakahinala ni Ye Wuxian na si Yang Yiu ay isang henyo mula sa superpower ng Hidden Sect. Sa pagtingin kay Yang Yiu, hindi maipaliwanag na naisip ni Ye Wuxian sa kanyang puso, napakahiwaga at napakasama niya. Makakasama ko pa ba siya? Nang lumabas ang tanong na ito, labis na inis si Ye Wuxian.
Hindi masyadong nag-isip si Yang Yian. Nang tumingin kay Ye Wuxian na nakatitig sa kanya habang nakabuka ang bibig, ngumiti siya at sinabing, ito ay isang palaisipan lamang na ginawa niyang sanggol ang elixir. Okay, pinatay ko na ang Lord of Changes. Labas muna tayo. Pagkatapos sabihin iyon, gumalaw ang puso ni Yang Yian, at inilabas niya ang 3 susi ng inscription upang buksan ang pinto para lumabas. Tumango si Ye Wuxian na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata, sinundan si Yang Yian at pumasok sa pinto para lumabas. Naisip niya sa kanyang sarili, ako, si Ye Wuxian, ay isa ring gintong elixir. Maaari kong sirain ang elixir sa isang sanggol anumang oras. Dapat maabutin ko siya. Siguradong kaya ko. Dinala ni Yang Yian si Ye Wuxian pabalik sa cave hall ng Magic Treasure Palace. Mayroon pa ring siyam na rune portal sa paligid, ngunit sa sumunod na sandali ay nagbago ang mukha ni Yang Yian. Ang siyam na rune ay orihinal na nagniningning, ngunit ngayon ang dalawa sa kanila ay walang kinang at ganap na madilim. Ang 2 rune na nawala ng kinang ay ang kanyang nilabasan, at ang isa naman ay ang kinaroroonan ng lola ng itim na bulaklak. Lumamlam ang ilaw ng rune, isa lang ang posibilidad, iyon ay, napatay ang demonyong kaluluwang nagbabantay dito, kaya lumabo ang rune. Siya ay nasa isang lugar kung saan niya pinatay ang kaluluwa ng demonyo at ang Diyos ng pagbabago, kaya normal lang na mawala ang ningning ng rune, ngunit ang rune kung saan nawala rin ang ningning ng Black Flower Granny, na maaaring mga hulugan lamang na nagtagumpay si Black Flower Granny at kinuha ang magic weapon na binabantayan ng Demon Soul, at maging ang Black Flower Granny ay natuklasan ang sekreto ng butil ng Demon Soul. Nang maisip niya ito, medyo nakaramdam siya ng inis. Naramdaman ni Ye Wuxian ang hindi mapakali na hininga ni Yang Yiu at hindi niya maiwasang magtanong, anong problema? Umiling si Yang Yiu at sinabing, okay lang. Paano ito, ipapadala kita ng direkta sa 6th courtyard para maghanap ng sarili mong pagkakataon. Ang 6th courtyard ay ang tanging walang paghihigpit sa magic power. Ang Luofu Daoist Palace ay may 3 palasyo at 6 na courtyard, at ang 6th courtyard lamang ang medyo ligtas. Pumasok ka muna, at ipapadala ko ang iba mamaya. Ang mga magic weapon sa Magic Weapon Palace ay talagang hindi ganoon k-special. Wala sa kanila ang kasing lakas ng 1000-leaf whip sa iyong kamay. Huwag kang mag-take ng risk, okay. Naramdaman ni Ye Wuxian na kasing tamis ng pagkain ng pulot sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiu. Lalo siyang naging determinado na magsanay ng husto para mahabol ang takbo ni Yang Yiu. Hindi siya bata. Bagamat marami siyang nasanay, ito ang unang pagkakataon niyang magkaroon ng ganoong pakikipag-ugnayan kay Yang Yiu sa mga tuntunin ng emosyon. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, alam niyang gusto niya ito. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya natinag nang marinig ang pag-aalala ni Yang Yian para sa kanyang kaligtasan. Bagamat mukhang walang pakialam si Ye Wuxian at may ugali ng isang binibini, talagang mahina siya sa kanyang panloob na emosyon at hindi mahusay sa pagpapahayag ng kanyang sarili sa bagay na ito. Siya tumanggo lang ng mahina para ipahiwatig na makikinig siya kay Yang Yian. Para kay Yang Yian, medyo naiinis siya sa pag-aakalang kinuha ng Black Flower Granny ang Demon Soul Pearl, at hindi niya pinansin ang ekspresyon ni Ye Wuxian. Nang makitang sumang-ayon si Ye Wuxian sa kanya, hindi na siya nagsalita. Kinuha niya ang 3 inscription key at direktang binuksan ang pinto sa 6th courtyard, pinayagan si Ye Wuxian na pumasok at magsanay sa 6th courtyard. Ayon sa impormasyong ipinarating ni Luofu Daojun, ang 6th courtyard ng Luofu Dao Palace ay hindi ang Zumi Space, ngunit 6 na lugar na magkahiwalay na matatagpuan sa Luofu Mountain. Walang paghihigpit sa mana, kaya itinuturing itong isang normal na lugar. Sa katunayan, napag-usapan din ni Lao Gui ang tungkol sa mga ito. Alam din niya na ngayon ay nakaharap sa siyam na rune lands, alam ni Yang Yian na ang siyam na selyadong magic weapon ay hindi ang focus, ngunit ang focus ay aktwal na nagpoprotekta sa demonyong kaluluwa. Pakiramdam niya ay hindi na kailangang makipagsapalaran at magpalipos ng oras si Ye Wuxian. Mas mainam na hayaan siyang pumunta ng direkta sa 6th Academy. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagkakataon. Marahil ay mapoprotektahan pa rin si Ye Wuxian sa 6th Academy, ngunit tiyak na wala siyang makukuha dito. Bilang kaibigan, umaasa si Yang Yian na magkakaroon din ng mga pagkakataon si Ye Wuxian. At saka, paanong hindi niya maramdaman ang tulong at pangangalaga ni Ye Wuxian sa simula pa lang. Mag-ingat ka. Oo, ikaw din. Ang mga simpleng salita ay naglalaman ng pagmamalasakit ng 2 tao sa isa't isa. Nang pumasok si Ye Wuxian sa portal at nawala, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tumingin sa rune portal kung saan naroon ang Black Flower Granny, at bumulusok dito. Sa sumunod na sandali ay nagpakita siya sa isang bulwagan ng kuweba na eksaktong kapareho ng kalalabas niya lang. Ang mga katawan ng Black Flower Granny at ang demonyong kaluluwa ay hindi natagpuan dito, ngunit ang mga katawan lamang ng higit sa 1 dosenang Yuanying early stage cultivators ang natagpuan.
Ngayon ay halos posible na ang Black Flower Granny ay nakakuha ng protective magic weapon at ang Demon Soul Bead at umalis sa espasyong ito. Hindi na nagdalawang isip si Yang Yian at direktang ginamit ang inscription key para buksan isa-isa ang mga daanan ng iba pang rune cave. Una, gusto niyang nakawin ang butil ng demonyong kaluluwa. Pangalawa, gusto rin niyang hanapin ang Black Flower Granny at iba pa. At pangatlo, gusto niyang ipadala si Linuo at iba pa sa Sixth Academy. Sa kasamaang palad, matapos mawala ang natitirang 7 rune cave, hindi nahanap ni Yang Yian ang Black Flower Granny. Gayunpaman, sa panahong ito, ipinadala niya si Linuo at ang iba pa sa Sixth Courtyard, at pinatay din ang 12-dosenang monghe na sumunod sa Black Flower Granny. Ngayon kasama ang kanyang nascent soul cultivation at ang dragon slaying sword sa kanyang kamay, simpleng kinakatay ni Yang Yian ang maaga at gitnang yugto ng nascent soul. Naglakad siya hanggang sa maagaw ang 7 butil ng kaluluwa ng demonyo at pinatay ang lahat ng mga kalaban. Matapos lumabas sa huling rune, walang nakitang bakas ng Black Flower Granny si Yang Yian, na nangangahulugan lamang na automatikong pumasok ang Black Flower Granny sa 6th Courtyard pagkatapos patayin ang kaluluwa ng demonyo. Hindi niya ito inaasahan, ngunit ngayon ay nababalisa siya sa kanyang puso, dahil si Ye Wuxin at Linuo at iba pa ay ipinadala rin niya sa 6th Courtyard, at posibleng makaharap nila ang Black Flower Granny. Sa pag-iisip na ito, nagmamadaling pumasok si Yang Yian sa pinto, lumabas ng Magic Treasure Palace, at dumiretso sa 6th Courtyard. Anyway, nakakuha na siya ng 8 Demon Soul Bead sa kanyang kamay, at maaaring matukoy na ang ika-9 na Demon Soul Bead ay kinuha ng Black Flower Granny, na isang mahirap na bagay, ngunit matagumpay din siya. Kabanata 710, Pagpasok sa Luofu Palace. Lumabas siya ng gate, umihip ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha, na naging malayang nakahinga si Yang Yiyo. Ito ang ika-6 na patio ng 3 palasyo at 6 na patio ng Luofu. Hindi tulad ng 3 palasyo, ang ika-6 na patio ay itinayo sa mga bundok. Kung titingnan din, ang buong bulubundukin na umaabot sa daan-daang milya ay puno ng ateks at mga palasyo, at walang katapusan. Naunawaan ni Yang Yiyo na ito ang ika-6 na patio ng Luofu. Ang 6 na patio ng Luofu na magkakaugnay ay ang mga lugar kung saan walang mana suppression sa buong Luofu Daoist Palace. Dito, hindi pinaghihigpitan ng mana at espiritual na kamalayan. Ang kinas ng paghinga ay talagang resulta ng mayamang espiritual na enerhiya. Dito, maaaring gamitin ang espiritual na kamalayan. Sa sandaling lumabas si Yang Yiyo, inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang suriin, nais na mahanap ang tanging natitirang hindi tiyak na kadahilanan, ang Black Flower Granny, sa lalong madaling panahon, at nais ding makita kung ano ang kalagayan ni Ye Wuxin at ng iba pa. Matapos maabot ang nascent soul realm, hindi niya sinubukan kung gaano kalayo ang maaabot ng kanyang espiritual na kamalayan. Sa susunod na sandali nang ang espiritual na kamalayan ay pinakawalan, si Yang Yiyo at ang iba pa ay nanlaki ang kanilang mga mata. Ang pagkalat ng espiritual na kamalayan ay aktwal na umabot sa isang nakakatakot na radius na 100 milya. Ang espiritual na kamalayan na ito, na sa orihinal ay ilang libong metro lamang, ay ganap na naiiba. Hindi niya alam kung hanggang saan ang espiritual na kamalayan ng iba pang mga nascent soul cultivator, ngunit lubos siyang nasisiyahan sa kanyang espiritual na kamalayan na maaaring umabot ng 100 milya. Sa kanyang espiritual na kamalayan, nalaman niya na sina Linuo, Ye Wuxin at iba pa ay nasa iba't ibang lugar, at nalaman din na mayroong malalakas na aura ng halimaw sa 6 na patio ng Luofu Daoist Palace. Sa tingin ko dapat sila ang mga tauhang nagbabantay sa 6 na patio. Hindi pumunta roon si Yang Yiyo para paalalahanan sina Ye Wuxin at Linuo at iba pa na may mga halimaw sa mga lugar na iyon, kaya dapat silang mag-ingat. Dahil malupit ang daan ng paglilinang kung hindi nila maiiwasan ang mga halimaw na ito sa kanilang daan ng pagsasanay, kahit ipaalala nila, hindi sila lalayo sa kalsada ng paglilinang sa hinaharap. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang paraan. Bukod dito, ang lahat ay handa sa pag-iisip para sa pakikipagsapalaran sa Luofu Mountain. Hindi mga simpleng tao ang makakarating dito. Sa kabilang banda, ang mga aura ng halimaw na natagpuan sa pangunawa ni Yang Yiyo ay hindi lalampas sa mga halimaw sa ika-4 na antas. Magkaharap man ang dalawang panig, dapat ay kaya nilang harapin. Sinamahan ni Ye Wuxin ang hari ng demonyo na si Xiaobai at Ye Ning. Halata namang magkasunod na nagtagpo ang magkabilang panig. Ang pinakamahusay na karanasan sa pagsasanay ay pakikipaglaban. Naniniwala si Yang Yiyan na kakayanin nila ito, kaya hindi na lang niya ito pinaalalahanan. At saka, paanong hindi mo mababayaran ang mga kayamanan ng langit at lupa? Sa kasamaang palad, wala pa ring bakas ng Black Flower Granny sa espiritual na kamalayan. Dahil dito, medyo nag-alala si Yang Yiyan. Isang masamang ideya ang pumasok sa isip niya. Nang walang bakas ng Black Flower Granny, iisa lang ang posibilidad sa Luofu Daoist Palace, iyon ay, ang Black Flower Granny ay malamang na nakapasok sa pinakamisteryosong Luofu Palace.
Sa buong Luofu Daoist Palace, ang Luofu Palace lamang ang pinakamisteryoso at kakaibang palasyo. Ayon kay Lao Gui, ang Luofu Palace ay isang tagong palasyo, at walang nakakaalam kung paano makarating doon. Gayunpaman, mayroong dalawang pagbubukod. Ang una ay si Linuo, dahil nasa kamay ni Linuo ang mapa ng Luofu at mahahanap niya ang Luofu Palace, ngunit iyon lang. Ang paghahanap nito ay maaaring hindi nangangahulugan na maaari kang pumasok. Hindi ka makapasok ng walang inscription key. Ang pangalawang tao si Lao Gui. Bilang kalahati ng Luofu Mountain Spirit, natural na alam ni Lao Gui kung nasaan ang Luofu Palace, ngunit hindi rin siya makapasok. Kung wala ang hand seal ng pamamaraang iniwan ng Luofu Daoist Master at ang inscription key, wala itong silbi. Ayaw ni Yang Yiyu na mag-aksaya ng oras dito sa oras na ito. Nahulaan niya na ang Black Flower Granny ay nakapasok na sa Luofu Palace. Kung paano siya nakapasok, parang may sariling paraan si Black Flower Granny. Kahit na ang Luofu Palace ay misteryoso, walang ganap. Bukod dito, sinabi ng Black Flower Granny sa Monastery Palace na nag-aral siya ng Luofu sa loob ng maraming taon. Hindi imposible para sa kanya na makabisado ang ilan sa mga sikreto ni Luofu at mahanap ang kanyang daan patungo sa Luofu Palace. Dati, hindi natagpuan ang Black Flower Granny sa 8 rune caves sa Magic Treasure Palace. Ngayon, ang Black Flower Granny ay hindi matatagpuan sa mga lugar kung saan maaabot ng espiritual na kamalayan ng Luofu 6 Courtyards. Ang tanging posibilidad ay nakapasok ang matandang mangkukulam sa Luofu Palace. Ang Luofu Palace ay may kaugnayan sa pangako ni Yang Yiyu kay Luofu Daojun at sa buhay at kamatayan ng matandang multo. Hindi dapat maging pabaya si Yang Yiyu, kaya hindi niya planong mag-aksaya ng oras sa 6 Courtyards at dumiretso sa Luofu Palace. Matapos pag-isipan ang lahat ng ito, sinabi ni Yang Yian, "Old Ghost, nandito ka pa ba?" Nilabanan ni Old Ghost ang pag-atake ng summoning banner ng 100 Changes God at nagtamo ng matinding pinsala. Narinig ni Yang Yian ang mahinang boses ng Old Ghost, ngunit hindi niya alam kung narito pa rin si Old Ghost. Bagamat tinawag siyang Young Master ng Old Ghost, walang soul contract ang dalawa. Tinawag siyang Young Master ng Old Ghost dahil nakuha niya ang inheritance information ng natitirang kaluluwa na naiwan sa White Jade Dawen Monument ni Luofu Daojun, kaya Old Ghost ang nagkusa na tawagan si Yang Yian Young Master. Walang soul contract sa pagitan ng dalawang partido, kaya hindi naramdaman ni Yang Yian ang pagkakaroon ng Old Ghost. Kailangang gawin ng Old Ghost ang lahat para mahanap siya, kaya pansamantala niyang tinanong kung nandoon ang Old Ghost. Kung hindi tumugon ang Old Ghost, hahanapin ni Yang Yian si Linuo. Ang pagtatanong kay Linuo para sa scroll ng balat ng hayop ay makakatulong din sa kanya na mahanap ang lokasyon ng Luofu Temple, ngunit ang paggawa nito ay tiyak na haantong sa mga komplikasyon na hindi gusto ni Yang Yian. Sa kabutihang palad, pagkatapos tawagan ni Yang Yian si Old Ghost, mabilis siyang tumugon sa Old Ghost. "Young Master, nandito ako." Mahina pa rin ang sinabi ng matandang multo. Nang matapos siyang magsalita, nagpakita siya sa tabi ni Yang Yiyu. Siya ay palaging isang sinaunang kaluluwa na nakatago sa dilim. "Okay ka lang ba?" tanong ni Yang Yiyu sa matandang multo. "Salamat sa iyong pag-aalala, Young Master. Dahan-dahan akong gagaling." "Young Master, gawin mo. Gusto mong pumasok sa Luofu Palace?" tanong ng matandang multo. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at tumingin sa matandang multo at sinabi, "Sa totoo lang, gusto kong pumasok sa Luofu Palace. Hinala ko na ang lola ng itim na bulaklak ay nakapasok na sa Luofu Palace, kaya hindi ako nang ahas na mag-antala. Kung okay ka lang, dalhin mo ako sa Luofu Palace." Sa katunayan, si Yang Yiyu ay labis na nagtataka kung bakit laging alam ni Lao Gui ang kanyang iniisip. Gusto niyang magtanong pero pinigilan niya. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang sikreto. Si Lao Gui ay dapat magkaroon ng ilang mahiwagang kapangyarihan, at mayroon din siyang sariling mga lihim. Matapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang huwag nang magtanong. "Young Master, sundan mo ako." Ang Luofu Hall ay talagang nakatago sa labas ng 6th Courtyard. Ang Young Master ay may 3 inskripsyong susi sa kanyang kamay, at mayroon din siyang pamamaraang ipinasa ng ninuno. Hindi mahirap pumasok sa Luofu Hall. Tungkol naman sa Black Flower Granny, pakiramdam ko nakapasok na talaga siya sa Luofu Hall. Sa tingin ko ay may mga lihim na siyang pinagkadalubhasaan. Sa sakuna sa Luofu, hindi lahat ng mga disipulo ni Luofu ay namatay. Nakatakas ang ilang piling disipulo mula sa Luofu. Kaya malamang na natagpuan ni Black Flower Granny ang ilang mga lihim ng Luofu. Hindi nakakagulat na makapasok siya sa Luofu Hall. Ngunit Young Master, huwag kang mag-alala. Kahit na pumasok ang Black Flower Granny sa Luofu Hall, hindi niya maigalaw ang core ng Luofu Hall, dahil ang core ng Luofu Hall ay ang restriction na ipinataw mismo ng ninuno na si Luofu Daojun. Kung wala ang paraan ng paghihigpit ng ninuno, walang makakarating sa kaibuturan. Ang luma.
Lumipad ang multo sa harapan upang manguna, ipinaliwanag kay Yang Yiyu ang tungkol sa Luofu Hall habang naglalakad. Nag-usap at nakinig ang dalawa, at panakanak ang nagtanong si Yang Yiyu ng isa o dalawang tanong, at hindi sinasadyang umalis sa saklaw ng Luofu Sixth Courtyard. Nang marating ng matandang multo ang tuktok ng isang bundok, huminto siya at itinuro ang isang malaking bato sa tuktok ng bundok at sinabi, "Young Master, itong malaking bato ay siyam na talampakan ang taas at lapad. Ito ay tinatawag na Luofu Stone, tinatawag ding Enlightenment Stone. Ang mga matatandang Luofu sa lahat ng henerasyon ay maaaring natural na maunawaan ang tao sa ilalim ng Enlightenment Stone. Sinasabing ang Enlightenment Stone na ito ay nakuha ng ninuno na si Luofu Daojun mula sa langit, at pinalalalim nito ang mga pananaw sa paglilinang ng mga matatanda ng Luofu sa loob ng 10,000 taon. Pinakamahalagang maunawaan ang tao sa ilalim ng Enlightenment Stone at madama ang karanasan sa paglilinang ng mga matatanda sa lahat ng henerasyon. Bilang karagdagan, ang Enlightenment Stone na ito ay ang gateway din sa Luofu Hall. Mapapasok lang ito ng Young Master pagkatapos kunin ang inscription key. Tiningnan ni Yang Yiyu ang Enlightenment Stone, ngunit iniisip niya sa kanyang puso kung aalisin ba ang Enlightenment Stone na ito. Malinaw, ang Enlightenment Stone na ito ay ang pundasyon ng pag-unlad ng isang sekta. Pinagsasama nito ang mga pananaw sa paglilinang ng mga matatanda ng Luofu sa mga henerasyon. Ito ay magiging isang treasure house para sa paglilinang. Sa isang kahulugan, ito ay magkakaroon ng hindi maisip na halaga para sa pag-unlad ng sekta. Si Luofu ay nawala ng malay sa loob ng 30,000 taon, ngunit ang pagkakaroon ng Luofu bilang isang puwersa ay higit sa 30,000 taon. Ayon kay Lao Gui, si Luofu ay isa ring super force sa mundo ng bundok at dagat sa loob ng 10,000 taon. Sa kasaysayan ni Luofu, mayroong hindi bababa sa libu-libong mga magsasaka sa itaas ng yugto ng labas ng katawan, at ang mga matatanda ay may mas mataas na paglilinang. Dahil ang Enlightenment Stone na ito ay ang karanasang bato ng paglilinang na iniwan ng mga matatanda ni Luofu, ito ay walang alinlangan na isang kayamanan. Nagpasya si Yang Yiyu na pagkatapos lumabas, gusto niyang ilipat ang Enlightenment Stone na ito at ibalik ito sa Yunmen. Pagkatapos ay kinuha niya ang susi ng inscription, at pagkatapos ay activate ang tunay na chi, ang tatlong susi ng inscription ay sumambulat sa isang madilim na berdeng kinang at nagsalubong sa batong pangliwanag. Biglang, hindi mabilang na mga tadpole-like ron ang lumitaw sa buong Enlightenment Stone at dumaloy sa Enlightenment Stone. Sa ilalim ng esmeralda berdeng kinang ng susi ng inscription, ang batong pangliwanag ay tila naging pool ng tubig, at ang mga umaagos na tadpole rune ay lumangoy dito, at isang portal ang lumitaw sa ilang sandali. Tumango si Yang Yiyu kay Lao Gui at agad na pumasok sa portal ng Enlightenment Stone. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.